Magsaya kayo sa pagkain at inumin lahat. Ako ang magbabayad sa gastos ngayong gabi. BA. Maging girlfriend kita, aalagaan kitang habang buhay. Tingnan nyo, si Paulo, ang tuta na yan, hinahabol na naman si Goddess Bea. Sa tingin ko, sumuko na siya, hindi niya rin naman makukuha si Goddess Bea. Sige na nga. Dahil sa dami ng binili niyang bag at singsing na diamante para sa akin, bibigyan ko siya ng pagkakataon. CJ. Tamang-tama, marumi ang sapatos ko. Kung dilaan mo iyan hanggang luminis, papayag akong maging girlfriend mo. Dilaan mo, dilaan mo, dilaan mo. Bilisan mo. Baliw talaga ang babaeng to, kung hindi lang dahil sa system task. Matagal na akong hindi naglilingkod sa kanya. Teka. Gusto mong dilaan ang paa ng ate ko? Didesinfect ko muna para sa'yo. Ha ha ha. Ha ha ha. Dilaan mo na. Didilaan mo ba o hindi? Kung hindi, aalis na ako. Ako, ang cute na to, matagal na kitang tinilis. Paolo, anong ginagawa mo? BA, sinasabi ko sa'yo, simula ngayon, tapos na ang pagiging little cutie na nagpapalambing. Nabaliw na ba si Yepeng? Naglakas loob siyang sakta ng school beauty? Yifeng, pag-isipan mong mabuti. Ikaw ang laging nanliligaw sa akin. Ang pagtrato mo sa akin ngayon, sinasabi ko sa iyo, hindi na ako magiging girlfriend mo, habang buhay. CJ, hindi ba't napakataas ng tingin mo sa sarili mo? CJ, kung talagang pinamumuhian mo ako, ibalik mo lahat ng bag, relo, at singsing na binili ko para sa'yo. At saka, hindi ba't sinabi mo, hindi ka materialistic na babae? Ibigay mo sa akin. Bakit ko ibabalik sa iyo? Nanaginip ka. Saka, akala mo ba, talagang gusto namin, ang mga gamit mo? Yepeng, lumayo ka kay Shinyu. Nagbibiro lang sa'yo si Shinyu. Bakit ka nagmamadali? Si Shinyu ay isang mayamang dalaga. Ang pagtanggap niya ng gamit mo, ay para lang bigyan ka ng mukha. Oo. Shinyu, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Junkon, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ikaw, aso, karapat-dapat ka bang makipagkumpetensya sa akin? Ikaw ay nagpapasuyo sa kanya sa araw, at siya naman ay nagpapasuyo sa akin sa gabi. Ako, Yifeng, ano ang ginagawa mo? Okay lang na sinubukan mo akong hagisan ng bulaklak kanina. Pero ngayon itutulak mo pa ang Jungkoon namin? sa mga nakaraang taon, para matapos ang mga system task, halos maubos ang yaman ko. Para kay Xiao Xinyu, sa halip ginawa ko siyang mayamang dalaga. At si Lee Jongkun, itong tanga na ito, akala niya talaga makakakuha siya ng mayaman. Sa totoo lang, kung wala ako, wala si Xiao Xinyu. EFM, mabilis na lumuhad at humingi ng tawad. Mabilis na humingi ng tawad sa lahat, kung hindi, ako. Hindi ka ba gustong lumuhod? Sige, gagawin ko yan para sa'yo ngayon. Aray. Shinyu, tulungan mo ako. Yifeng, nabaliw ka na ba? Bitiwan mo si Jungkoon ngayon din. Kung hindi kita mapapatawad habang buhay. EFM, alisin mo agad ang mga kamay mong parang aso. Kung maglakas loob ka pang huluhin, ang male best friend ng ate ko. Ako, ang little cutie na ito ay papatayin ka. Lumayas ka. Jungkoon, ayos ka lang ba? Hinapi. Ngayon, babastusin kita. Ang cute kong ito, babastusin ka. Umalis ka. EFM, maghintay ka sa akin. Hindi ka patatawarin ni Shinyu. Ate, binugbog niya ang ulo ko ng bote ng alak. Kung masira ang ulo ko, mawawala ng lahi ang pamilya natin na Xiao. Tamad na akong sayangin ang oras sa mga tanga na ito. Ang pinakakailangan ngayon ay hanapin ang susunod na target ng misyon. Wow!
Diyos ko, ito ang pinakabagong Maybach. At ito pa ay self-driving. Wow, kaninong pamilya ang ganito kay Aman? Kailangan ko pa bang itanong? Sa buong lungsod na ito, tanging ang ating Miss Xiao lamang, ang karapat-dapat sa ganitong klase ng luxury car. Shinyu. Ito ba ang bagong sasakyan na binili ng pamilya mo para sa iyo? Ang astig. Hayaan ninyong mamangha kami. Hayaan ninyong mga taga-bukid na ito, na makita rin. Ye Feng, ang tiyandog na ito. Siguradong alam niyang mali siya. Para pasayahin ako, talagang ginawa niya ang lahat. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang may batch para humingi ng tawad. Dahil seryoso siya, ang dalagang ito ay magiging mabait at bibigyan siya ng pagkakataon. Talagang maganda, tingnan mo. Bihira itong makita, gusto talaga nilang masubukan. Huwag mong hawakan ang kotse ko. Ano ang ibig sabihin? Ang susi, paano ito posible? Talaga bang kotse niya ito? Kotse ni Yefeng? Paano ito posible? Paano nagkaroon ng ganitong kotse si Yefeng? Hindi ba ito ang kotse ng School Beauty? Paano napunta sa kanya ang susi ng kotse? Ye Feng, sigurado siyang nagpapanggap lang para sa akin. Sa huli, babalik pa rin siya tulad ng dati. Iwinawagayway ang buntot, nagmamakaawa ng tawad, at imbitahin akong sumakay. Pagkatapos ng lahat, 3 taon na siyang tendog ko. Yesui, alam kong nagpapanggap lang siya. Dahil hindi mo ako imbitahin sa kotse. Bibigyan kita ng mukha, at sasakay ako. Yifeng, ikaw. Oh, hindi ba ang ating malinis at marangal, mataas na Miss Xiao? Anong nangyari? Gusto lumabas ni Miss Xiao, at kailangan pa ng sakay mula sa iba. Yifeng, nagawa mo ito sa akin. Paumanhin, Miss Xiao, ang kotse ko ay napakamapili. Hindi nito gusto ang mga hindi disenteng tao. Paalam. Ikaw. Hoy, paano ito umalis? Yifeng, maghintay ka sa akin. Ano ang nangyari? Si Yefeng na ito, paano niya nagawang iwanan ang kotse ni Miss Xiao? Miss Xiao, talagang kotse mo ba yan? Paano naglakas loob si Yefeng na kunin ang kotse mo, at iwanan ka dito mag-isa? Tama ka, Shinyo. Hindi ba siya aso mo? Paano? Ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Siyempre, akin ang kotseng yan. Yifeng, siya lang naman ang driver namin. Siya. Nagmamaneho lang ng sasakyan namin. Para ipa-car wash. Ah, ganun pala. Ganyan nga, yung alalay niyang yun, pinapalinis niya ng kotse ko. Oo, si Shinyo natin. Sobrang maalaga sa kalinisan. Hindi niya matiis kahit konting dumi. Shinyo, yung ticket para sa concert ko. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang concert ng ating Junkun. Kayong mga may oras, pumunta kayo para suportahan siya. Halika na, lahat kayo. Hahaha, bigyan mo ako ng isa. Cloud Top Hotel. Sabi nila, yung banquet hall ng Cloud Top Hotel, mahirap daw makuha kahit malaki ang pera. Magbubukas sa Cloud Top Hotel. Wow, Shinyu, may black card ka pa pala ng Cloud Top Hotel. Kung ganun, makabok ng banquet hall sa Cloud Top Hotel, hindi na nakapagtataka. Hindi ko akalain na yung alalay ni Efe, yung black card na binigay niya dati, ay magagamit pa pala. May silbi pa rin pala siya. Director Lin, ito ang pinakabagong report ng ating grupo. Ang sitwasyon ay napakasama. 2 artista ang nagdulot ng iskandalo. Bumagsak ang presyo ng stock ng grupo. Pati ang kita sa ibang bansa ay pansamantalang itinigil. At saka, mukhang hinahabol na rin tayo ng mga reporter. Naiintindihan ko. Magtatago muna ako. Tulungan mo ako. Bibigyan kita ng bayad pagkatapos. Hoy, bilis, bilis. Nasa kabilang banda. Nasaan na sila? Punta kayo doon. Kumusta? Maganda ang paraang ito, di ba? Bastardo. Kapag natapos na ang aksyon, ang sistema. Teka, ito ba, yung babae sa sistema? Siya pala. Talagang isa na namang boring na anak ng mayaman. Miss, hindi ko po alam kung may pagkakataon. Paano makilala kayo?
Hay, huwag kang umalis. Sir, kami po ay mula sa Lin Group. Pupunta kami ngayon sa Cloud Top Hotel para ayusin ang schedule ng mga artista. Wala kaming oras makipaglaro sa iyo. Ah, kaya pala kayo ang public relations ng Lin Group. Hindi katakataka na ang inyong presensya ay kapansin-pansin. Divine Singing System. Ayos, talagang praktikal ang ganito. Mga artista nga pala ito ng Lin Group. Mukhang may problema ang Lin Group kamakailan. I rock and roll. Ako na naman ang pagbabayarin. Kung gusto mong maglaro, sige, sasabayan kita sa laro mo. Hello. Yifeng, nasa Cloud Top Hotel ako ngayon. May concert ako. Bilisan mo, punta ka dito. Bayaran mo ako. Sige, paparating na ako. Mabuti at alam mo na. Basta bayaran mo ako. Pagagandahan ko na lang na patawarin ka. Ate, tingnan mo kung gaano kagaling si Kuya Junkon. Hindi tulad ni Yefeng, yung pa-fall lang. Akala niya, kapag lagi siyang pasweet sa'yo, mahahabol ka niya. Panaginip lang yan. Zijan, hindi naman ganyan ang dapat sabihin. Si Yefeng, hindi ba't dahil lang yan sa selos niya kay Xiao Xinyu? Dahil sa pag-ibig na hindi niya makuha, kaya ganyan siya. Ay, tama na yan. Si Yefeng, isa lang siyang pa-fall. Lahat ng ito, mga diskarte lang niya yan. Mga kaklase, si Yefeng dahil nagsiselos siya kay Xiao Xinyu. Kaya siya nagkakaganyan. Huwag yun na lang isipin yan, mga kaibigan. Grabe, si Kuya Junkun, ang bait-bait niya talaga. Ang laki talaga ng puso niya. Hindi tulad ni Yefeng, na makitid ang isip. Si Yefeng, yung pa-fall na yan. Kahapon, naglakas pa siyang apihin ng kuya ko. Kailangan siyang parusahan. Oo, i-post natin sa social media para ma-expose siya. Oo, i-expose siya. I-expose siya. I-expose siya. Tama, si Yefeng, isa lang siyang pa-fall. Huwag na nating pansinin yan. Wow. Ito. Salamat. Yifeng, paano siya marunong kumanta at ang ganda pa ng pagkanta niya? Yifeng, hindi ko akalain. Magaling ka pala kumanta. Kahit hindi kasing galing ng Kuya Junkun namin sa pagkanta, pero okay na rin naman. Yefeng, hindi ko rin nakalain na marunong ka rin palang kumanta. Gusto mo ba? Sumama sa akin para magdebo? Bilang isang senior, pwede kitang gabayan, turuan, kahit papaano. Ang swerte talaga ni Yefeng. Makakasama pa niya si Kuya Junkun para magdebo. Magdebut? Huwag na lang, iba ako sa'yo. Hindi ko gusto yung mga tulad mo na, parang babae. Sa tingin ko, mas mabuti pang magsanay ka na lang ng idol training at singing and dancing mo. Ikaw, Huwag kang walang hiya na kaya kang isama ni Junkun sa debo. Malaking pabor na yun sa iyo. oo nga, makinig ka sa akin. Huwag kang masyadong mayabang. Yung nangyari kagabi, hindi ko patapos sa'yo. Na, Yifeng, huwag mong isipin na hindi ko alam. Na nag-aral ka kumanta para sa akin. Yifeng, huwag mong isipin na dahil lang sa marunong ka kumanta, mahahabol mo ako. Nasa panaginip ka lang. Miss Xiao, huwag ka namang masyadong narcissistic. Hindi para sa iyo ang kantang ito. Anong sinasabi mo? Ang kantang ito ay para sa babaeng ito. Para sa akin. Miss Reyes. Nabalitaan ko na naghahanap ang pangkat kapital ng hit song, ang original kong kanta. Gusto kong personal na ibigay sa'yo.
Minsan, ang isang orihinal na album ay mas mahalaga pa kaysa sa isang artista, lalo na kung ganito ang kalidad. Bakit mo ako tinutulungan? Gusto kita. Kaya naman, hindi ko alam kung may oras ka, Miss Reyes. Para makipag-date sa akin. Paolo, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mong lagi mo akong gusto? Bakit bigla kang nagtapat sa kanya? Salamat. Ang iyong imbitasyon sa date, tinatanggap ko. System, matagumpay na pagtatapat. Nakakuha ng 5 milyon. System, matagumpay na pagtatapat. Nakakuha ng 5 milyon. Wow, 5 milyon. Pagkatapos umalis kay Bea, ang panliligaw ng babae ay napakadali. Paolo, ginagawa mo to. Kahapon, nagdulot ng ganito kalaking gulo. Hindi ba para lang pagselosin ako? At mapansin mo ako? Anyway, matagal ko nang alam ang mga maliliit mong taktika. Ito ay si Paolo. Ngayon, ang kapatid ko ay labis na naapektuhan. Pati na rin ang aming emotional distress. At ang magulong sitwasyon ng concert na ito, kailangan mong managot. Ako ang bahala. Bilisan mo, bayaran mo lahat ng perang ito. Bea, huwag mong masyadong isipin ang sarili mo. Ang utang mo, ano ang kinalaman ko doon? Anyway, dahil sa iyo ngayon, nawalan ako ng malaking dangal. Paano? Hindi mo ba ako mabibigyan ng kompensasyon? Kung hindi mo babayaran, hindi kita mapapatawad habang buhay. Bea, sasabihin ko sa'yo, pupuntahan ko ang aking tunay na pag-ibig. Umalis ka dyan. Hoy! Paolo, huwag kang aalis. Ate, Hindi nga, ang tapang talaga nitong si Paolo. Namutla na si Bea. Kailan pa naglakas ng loob si Paolo na ganito? Bea, huwag kang magalit. Si Paolo, nagkamali lang siya ng kaunti. Paolo, sa ganitong sitwasyon, kailangan may magbayad. Pinapabayaran ka ni Bea, para na rin itong pagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Paolo, bilisan mong bayaran ang bill na ito. Kung babayaran mo, maaari ko pang pag-isipan. Nabigyan ka ng pagkakataong ligawan ako muli. Tingnan mo, hindi na naman. Sa tingin ko, si Paolo, ang desperadong manliligaw na ito ay tuluyan ng nagising. Siguradong hindi niya babayaran ang bill ni Bea. Waiter. Labanan mo ako, pare-pareho lang ang mga lalaki. Paolo, talagang ikaw. Ay yung desperadong manliligaw na hindi kaya kung wala ako. Sir, anong serbisyo ang kailangan nyo? Bayad. Talaga bang magbabayad? Nasaan ang kanyang dangal? Siguro hindi pa rin niya makalimutan si Bea. Ate, sabi ko na nga ba, hindi makabitaw si FM na yan. Sobrang charming mo pa rin. Ha ha ha. Xingyu, hindi naman masama ang ugali ni Yefeng. Kaya niyang umako ng responsibilidad. Para sa susunod na concert, gusto kong gawin sa isang 5-star hotel. Sa susunod, ikaw na, maliit na tuta. Sponsoran mo ako, ha? Huwag kang mag-alala, Junkun. Siya, parang tuta lang. Kahit kindatan ko lang. Kusang magwawagwagian na siya. Mabutit nakakaintindi ka. Pero dahil sa iyo, napahiya ako ng ganito. Kahit ako pa ang magbayad, hindi kita basta-basta mapapatawad. Sir, ang kabuuan po ay 378,000 piso. Nagkamali po ba kayo ng intindi? Ang mga taong ito, wala akong anumang relasyon. Ako lang ang magbabayad ng sarili kong gastos. Sige po, sir. Ang venue na inyong ni-reserve kanina ay nagkakahalaga ng 5,000 piso. Miss Xiao, ang inyong kabuuang konsumo ay 373,000 piso. 373,000, ang mahal naman, ang mahal. Anong problema? Baka naman ang ating Miss Xiao ay wala ng pambayad. Yefeng, tigilan mo na yung mga salita mong walang kwenta. Ganito lang na pera. Paano ko naman hindi mababayaran? Miss Xiao, baka naman wala ka talagang pera. Tingnan mo ang mukha niyang halatang kinakabahan. Mukhang hindi talaga niya kaya bayaran. Hindi nga. Baka mamaya, mag-aatayo. Wala akong dalang pera. Ate, bilasan mo. Mag-isip ka ng paraan. Ang daming tao ang nakatingin. Xingyu, bakit hindi mo tanungin si Yefeng? Gusto kanya ng ganyan. Siguradong babayaran niya tayo. Tanungin siya. Nasa panaginip ka. Tama nga pala. Binigyan nga pala ako ni Yefeng ng black card dati. Ito na lang ang gagamitin ko. Black card yan ng Cloud Top. Naalala ko na. Si Xiao, ang Campus Bell, ay VIP ng Cloud Top. Para sa kanya, itong perang ito ay hindi naman talaga mahalaga. Ha, sabi ko na nga ba, paano naman hindi magkakapera ang ate ko? Ang card na ito, mukhang napaka-classy. Ibig sabihin, binigay yan ng isang taong mayaman. Nakita ni Yefeng to. Kahit wala ka, mabubuhay pa rin ako ng maayos. Noong una, para matapos ang sim task na yon ng system, nag-iba-iba ako ng paraan para pasayahin siya. Ang mga cash reward mula sa system ay hindi naman niya tinipid ibigay sa kanya, at lalo pa siyang binigyan ng black card. Para lang sa panlabas na anyo, ngayong tapos na ang sim task, ang secondary card na ito na kasama ng aking main card, ay natural na rin na deactivate. Gusto kong makita kung paano niya tatapusin ang eksenang ito ngayon. Miss, ang inyong card po ay na-freeze.
Na-freeze. Paano yan nangyari? Siguradong may problema ang machine ninyo. Impossible. Paano naman magkakaproblema ang card na ito? Ito yung black card na binigay sa akin ni Yefeng. Talaga? Wala kang pera. Huwag kang magpanggap na mayaman. Nakakahiya talaga to. Ate, hindi ba sabi mo, mataas ang kalidad ng card na to? Siguradong walang problema, ate. Zinyo, paano naman hindi magagamit ang ganito ka-premium na card? Anong gagawin natin ngayon? Wala akong ibang card na dala ngayon. Paano kung ganito na lang? Utang muna ngayon. Pagbalik ko, babayaran ko na lahat. Yele, dumating na rin sa puntong ito. Yung pagpapanggap mong mayaman para sa akin, kailangan mo ng bayaran. Dapat mabayaran na yan. Miss Xiao, sa hotel namin, walang utang. Lahat ng gastos ay kailangang bayaran agad. Anong klaseng attitude yan? Alam mo ba kung sino ako? Kung maantala mo ang mga kailangan ko. Kaya mo bang panagutan yan? Zinyo, huwag kang magalit. Baka mas mabuti kung tatanungin natin si Yefeng. Gusto ka naman niya. Siguradong tutulong siya sa pagbabayad. Hoy, bakit mo ako tinitingnan? Hindi ba't napakalakas ng black card mo? Miss Xiao, 373,000 piso. Magbayad ka na. Sabi ko na nga, hindi ako maginhawa ngayon. Hindi maginhawa? Sa hotel namin, cash basis lang. Kung hindi ka makabayad, ituturing namin yan na paghamon sa hotel namin. Ang kahihinatnan, kaya mo bang panagutan? Kahihinatnan? Anong kahihinatnan? Babasagin ko ang mga binti mo at itatapon ka palabas. Ate, mukhang seryoso sila. Ang palabas na yung araw ay nagsisimula pa lang. Yifeng, Aba, ang ating Miss Xiao. Ngayon, natatakot ka na ba? Ate, mag-isip ka ng paraan. Sabi nila, totoo daw yung pagputol ng binti. Manager na ito, ako si Lee Junpon, isang artistang nakakontrata sa ilalim ng Lins Group. Tiningnan ko ang bill na ito, malaki nga ang halaga. Maaari po bang maging maluwag kayo dahil sa Lins Group? Sa susunod, babayaran namin ito ng buo. Lins Group, ang aming cloud top hotel. Nagbubukas kami para sa negosyo. Huwag mong sabihin galing ka sa Lins Group. Kahit pa dumating ang pinakamakapangyarihan o ang Diyos mismo, kulang ng 1 sentimo, hindi pwede. Tapos na ito, tuluyan na. Yifeng, kailangan mong bayaran ang perang ito. Bakit ako ang magbabayad? Miss Xiao, hindi ba't matapang ka kanina? Nasaan ang black card mo? Kailangan mo pa ring bayaran. Kung hindi na kita makikita. At hindi ko na rin ibibigay sa iyo. Ang pagkakataong yurakan mo pa ako. Hindi kita mapapatawad habang buhay. Hahaha. Talaga? Napakaganda niyan. Sa totoo lang, dati, araw-araw akong naghihintay sa ilalim ng dormo para sunduin ka. Tapos, ihahatid kita, miss na napakataas, sa klase. Araw-araw akong kumakain ng tinapay at instant noodles. Lahat ng natitira kong pera, ginastos ko para sa'yo. Tapos ikaw, nandaraya ka sa akin sa ibang lalaki at nagpunta sa hotel. At kailangan ko pang tiisin ang iyong hindi maipaliwanag na ugali araw-araw. Sinasabi ko sa'yo, Xiao Xinyu, sawa na ako. Naiinis ka ba sa akin? CJ, ngayon para sa akin. Ito ay isang malaking ginhawa. Salamat, Miss Xiao. Yifeng, isa kang walang pusong walang utang na loob. Harangan ng labasan, may gustong kumain ng hindi magbabayad. Ate, ano ang gagawin nila? Talaga bang babayin nila ang mga binti natin? Miss Xiao, dahil hindi mo mabayaran ng utang. Mayroon pa tayong ibang paraan. Anong paraan? Maghugas ng plato at baso. Oo nga pala, mayroon pa tayong imbornal. Kailangan linisin yan. Kailan nyo mababayaran ng utang? Kailan kayo mapapalaya? Grabe, ang campus queen, ipapahugas ng banyo, magkayod ng inidoro, nakakadiri, mas mabuti pang mabalian ng binti. Oo nga. Ang mga kamay ko, kailangan pang tumugtog ng piano. Paano ko magagawa ang ganito? Siyempre, mayroon din kaming mga tulad mo. Gustong-gusto ng mga customer. Yung makinis at malambot ang balat. Pwede ka ring magbayad sa ibang paraan. Kung hindi, gustong umalis, ha? Ihatid nyo sila pababa at dalhin. Ate, Zinyu. Anong gagawin natin, ate? Bitawan mo ako. Ayoko. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Hindi ako pupunta. Ang Premium Black Card. Ito, mas kapaki-pakinabang pa kaysa sa supplementary card na binigay ko kay Xiao Xinyu. Mas magagamit talaga. Xiao Xinyu. Ito ang kabayaran para sa iyong hangal na kilos. Ang kapalit. Bitawan mo ako. Ate, may paraan. Ate, ay nako. Halika, kumanta ka habang nakahiga sa kandangga ni ate. Ganito na lang ako nasakop mo. Ganito na lang, halika, kumanta ka sa kandangga ni ate, nagbibigay ng higit pa.
Kasalanan lahat yan ni Yefeng, yung desperado. Pinahamak niya ako ng ganito. Tandaan mo to. Siguraduhin kong papatayin ka ni Xinyu. Mga lalaking nakakadiri, ang mga kamay laging bastos, lalo na yung kalbong si Ginoong Santos. Pag mumiti, kitang-kita ang mga dilaw niyang ipin. Gusto pang hawakan ang kamay ko. Nakakadiri talaga. Okay lang yan, Bea. Tapos na yun. Ang importante, ligtas ka. Kasalanan lahat yan ni Paolo Santos. Siya ang may gawa niyan. Kung hindi lang siya naging ganyan kagrabe, sinadya niyang itulak ako sa ganitong sitwasyon. Paano ko naman titiisin ang mga mukhang nakakadiri na iyon? Gusto lang niyang makita akong mapahiya. Gusto niyang pagsisihan ko. Gusto niyang lumapit ako sa kanya para magmakaawa. Hindi ko siya pagbibigyan. Kamusta na si Miguel Reyes? Hindi ba't siya yung pinakamagaling magpakitang gilas dati? Anong nangyari sa kanya ngayon? Sabi nila tungkol kay Miguel Reyes. Nasa Cloud Top Bar siya. Pinipilit siyang sumayaw. Sabi nila, 3 araw at 3 gabi siyang sumayaw. Halos maputol na ang mga paa niya. At narinig ko pa, siya ay pinainom ng isang malaking boss na may kakaibang hilig. Nilasing at hinayla papunta sa hotel room. Sabi nila, hindi na raw siya makabangon sa kama. Ha ha ha, bagay lang sa kanya. Bakit ba kasi siya nag-concert pa? Pero lahat ng ito, kasalanan lahat yan ni Paolo Santos. Paolo Santos. Hindi ba tumalis na siya matagal na? Umalis na. Akala niya, sa pagiging grabe niyang yan, babagsak ako at babalik sa kanya. Siya naman, sinadya niyang iparanas sa akin ang ganito. Gusto niyang pagtawanan ako. Gusto niyang mapansin ko siya. Gusto niyang magsisi ako. Mga lalaki talaga, ganyan ang mga laro nila. Sanay na ako dyan. Paolo Santos, masyado mo akong minamaliit. Akala mo ba susuko ako dahil dito? Hindi ko gagawin ang gusto mo. Habang mas gusto mong mapansin kita, lalo akong hindi magpapatalo. Matagal ko nang nababasa ang mga plano mo. Maria, sasabihin ko sa'yo. Si Paolo Santos ngayon, siguradong nasa kung saang sulok siya. Pinapanood ako, naghihintay lang na bumalik ako sa kanya. Pero, hindi naman imposible na patawarin ko siya. Talaga. Anong kapalit para mapatawad mo siya? Siyempre naman, dapat bigyan mo ako ng napakaluxurious na regalo, tulad ng limited edition na bag, o kaya, yung diamond necklace na nagustuhan ko noong nakaraang buwan. Basta, dapat may sincerity. At, kailangan niyang lumuhod sa akin. Kailangan niyang lumuhod sa akin. Magsabi siya ng taos pusong apology. Sabihin niyang mali siya. Sabihin niyang hindi na niya gagawin ito sa akin habang buhay. Habang buhay, kung ganito, baka maisip ko pa, napatawarin siya. Bea, ang taas pa rin talaga ng mga requirements mo, gaya ng dati. Siyempre naman, ako, si Bea. Siyempre deserve ko ang pinakamaganda. Paolo, narinig mo ba? Ito ang dapat mong gawin. Huwag mong isipin na makukuha mo ako ulit sa mga kalokohan mo. Mo, sawang-sawa na ako sa mga childish mong laro. Mong laro. Ate, nakita ko lang, si Paulo, pumasok sa Starlight International Plaza. Mukhang may tinatago. Siguradong may masamang balak. Kaka-receive ko lang ng message mula sa kapatid ko. Sabi niya, pumunta si Paolo sa mall. Siguro para humingi ng tawad at mamili ng regalo para sa akin. Sakto, noong nakaraang linggo, nagustuhan ko. Yung Chanel bag sa Starlight International Plaza. Talaga. Sige, tingnan natin. Paolo, may konsensya ka pa pala. Alam mong mag-effort para batiin tayo. Pero hindi. Kahit bilhin pa niya yung bag na yun, hindi ko siya basta-basta mapapatawad. Kailangan niyang bilhin yan habang nakaluhod sa akin. Dapat nakaluhod. Si Paolo pala, buti naman at alam niyang bumili ng regalo para humingi ng tawad. Mula nang huli kaming magkita, ilang araw na rin ang nakalipas. Para mapabilis ang pag-usad ng system task, kailangan ko talagang bumili ng regalo. Hindi ko lang alam kung anong klase ng bag ang magugustuhan ng malamig na personalidad ni Bea. Paolo, may konsensya ka pa pala. Alam mong bumili ng bag para humingi ng tawad. Menmeng, tingnan mo, ang luma naman ng kulay nito. Sa tingin ko naman, okay lang. Anong okay? Paolo, kung hihingi ka ng tawad, ipakita mo ang sincerity mo. Pumunta ka, kunin mo sa inyong kabinet ang pinakamahal na bag na bago at limited edition at dalhin mo sa akin. Talagang hindi ka mawawala. Ulitin mo na naman ang dating gawin. Bea, gusto kong makita kung anong kalokohan ang gagawin mo ngayon. Oh, Miss Bea. Hindi ka ba nagtatrabaho bilang prinsesa sa Lee ngayon? May oras ka pa para mamasyal dito. Paano mo nalaman? Sinabi ng kapatid mo sa akin. Tingnan mo. Hindi ito. Talagang nahihirapan ng ate ko para mabuhay. Ang tanga nito. Pag-uwi ko, ipapabura ko sa kanya. Para bang hindi pa ako sapat ang kahiyan? Miss, pakibalot mo ito gamit ang card.
Xinyu, tingnan mo yung card ni Yefeng. Yifeng, saan ka kumuha ng ganitong card? Bakit hindi mo binigay sa akin agad? At saka, yung dati kong card, bakit mo pinatigil? Ginagawa mo ba to sinasadya? Hindi, binibini. Sarili kong card, gagamitin ko kung paano ko gusto. At saka, hindi ka ba laging resourceful? Kailangan ko pa bang problemahin ang ganitong bagay? TFT, hindi ko kailangan ang ganitong kalidad na pinili mo. Bilisan mo, yung Global Limited Edition. Ilabas mo para sa akin. Miss, mahal ang bag na iyon. Ayon sa patakaran, kung may anumang pinsala, kailangan mo itong bilhin sa buong presyo. Ano, iniisip mo ba na hindi kayang bilhin ng binibining ito ang bag na ito? Miss, ito ay isang commitment agreement. Pakisuyong tingnan mo. Xinyu, mag-ingat ka sana. Meng, tama na yan. Bakit ka nagiging pabebe? Yesue, iniisip mo ba? O iniisip mo ba na hindi kayang bayaran ng binibining ito ang pera? Basta nandyan si Yefeng, itong sunod-sunuran niya. Kaya niya lang akong panoorin na mapahama. Ngayon, papaluin ko siya ng malaking pera. Pirmahan mo. Mabuti na lang pumirma ka, ang daan na pinili mo, kahit luluhod ka pa, kailangan mong tapusin. Miss, Tama yan. Tingnan mo itong Global Limited Edition. Nabagay sa aking siyaoksin na ugali. Ang binibining siyaw ay may pinakamagandang panlasa. Meng, tingnan mo akong may dala nitong bag. Hindi ba't maganda tingnan? Mas maganda itong bag kaysa sa pinili niya. Mahigit 10,000 beses, di ba? maganda nga. Xinyu, ang ganda mo talagang may dala niyan. Si Xiao Xinyu, itong babaeng tanga. Malinaw na pinagtatawanan siya ni Yefeng. At siya naman, nagmamalaki pa. Ang babaeng hindi marunong magpahalaga, ay hindi talaga karapat dapat kay Kuya Yefeng. Darating din ang araw na, makikita niya ang tunay na pagkatao ni Xiao Xinyu. Doon na darating ang pagkakataon ko. Yifeng, bakit hindi ka nagsasalita? Natahimik ka. Iniisip mo ba na ang presyo ng bag na ito? Ay nagulat ka na lang. Okay lang, basta bilhin mo ang bag na ito para sa akin. Ako naman, ay patatawarin ka sa ginawa mo dati sa Cloud Top Hotel. Sa akin, pero kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Yifeng, natahimik ka na naman, aminin mo ang pagkakamali mo. Binibining siyaw. Hindi ko ito sinira. Walang kinalaman sa akin. Huwag mo akong sisihin. Sinira mo to sa sarili mo. Walang kinalaman to sa akin. Huwag mo akong sisihin. Ikaw kayo, anong nangyari sa peking to? Nasira agad pagkahawak. Miss, ang bag na to ay isang 7,040,000 piso na limited edition. At pumirma po kayo ng kasunduan kanina. Ano bang pinag-aawayan nyo? Hindi lang naman to isang sirang bag. Babayaran ko na lang. Yefeng, bayaran mo ko agad. Kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko ba to nasira? Hindi. Bakit ako ang magbabayad? Ikaw ang pumirma ng kasunduan. Malinaw na nakasulat. Pero ang nakasulat ay ang pangalan mo, Xiao Xinyu. Ano nang kinalaman ko dun? Ako. Yifeng. Kaya nga sinasabi kong bayaran mo. Dati sa hotel sa tuktok, pinahiya mo ko ng husto. Ngayon, kailangan mo lang bigyan ako ng pambayad sa bag at mapapatawad na kita. Sige, sasabihin ko sa'yo. Wala akong balak lumuhod para humingi ng tawad. Mag-isip ka ng sarili mong paraan. Hay. Yifeng, huwag kang aalis. Miss, pakibayaran na po agad. Xinyu, kalma ka muna. Sabihin mo na lang ng maganda kay Yefeng. 7,040,000 piso. Hindi biro yan. Kung hindi ka niya babayaran, magbabayad ka ba talaga? Impossible. Paano ako susuko sa tong simp na to? Dati kasi, iyak siya ng iyak. Gusto niya gastusin ko pera niya. Xiao Xinyu, pakiusap mo siya. Kung mas lalo kang matigas, mas makikita ni Yefeng ang tunay mong ugali. Sa huli, maintindihan niya rin kung sino talaga ang para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapaliban dito. Nagsisimula pa lang ang totoong palabas. Xiao Xinyu, tingnan natin kung paano mo to tatapusin. Hindi ito ang oras para magmatigas ang ulo. 885,000 piso yan. Lamambat ka muna kay Yefeng. Hayaan mo muna siyang tulungan ka para maayos ang problemang ito. Sige na nga. Yifeng. Dahil, si Mengmeng na ang nakikiusap para sa iyo. Kung ganun, bayaran mo itong bag para sa akin. At pumili ka ng bag na magugustuhan ko talaga. Patatawarin na kita. Ang nangyari ngayon. Talagang wala kang pag-asa sa kahangalan mo. Nga pala, naubos ko na ang oras ko kakadaldal sa kanya. Hindi ko pa nabibili ang regalo ni King Han. Mukhang maganda ito. Hello, pakikuha mo ito para makita ko. Nakita mo na, hindi ba't kailangan mo pa ring sundin ako?
Swipe card. Esan, buti na lang at nakikinig ka. Yifeng, naglalaro ka pa rin sa akin ng play hard to get. Masyado ka pang kulang. Sabihin mo nga, hindi ba't pwede naman na ganyan ka na lang dati pa? Hindi ba't kailangan mo pa ring lumuhod sa akin? Tanga mo talaga. Paano nangyari ito? Kuya Yefeng, talaga bang kailangan mo pang magpatuloy sa pagluhod? Kay Xiao Xinyu, itong tanga na ito. Kung ganoon, lahat ng ginawa ko dati. Hindi ba't nasayang lang lahat? Hindi pwede. Hindi ko talaga hahayaang mangyari ito. Sir, ang inyong bag. Salamat. Okay na, maganda ang pinili mo ngayon. Ibigay mo sa akin. Yifeng, tumigil ka dyan. Anong ibig mong sabihin? Ibigay mo sa akin ang bag. Huwag kang magpakamanhid. Hindi ako nahihiya. Mas mabuti pang isipin mo kung paano. Babayaran ng 880,000 piso na bill mo. Tingnan natin. Bye. Ikaw, Paano nagawa sa iyo yan ni Yefeng? Ma'am, pakidala po ang bayad sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mapipilitan kaming tumawag ng pulis. hay nako, sige na. Hindi lang naman 880,000 piso yan. Akala mo ba hindi ko kayang bayaran? Meng, pwede bang ikaw muna ang magbayad? Para sa akin, alam mo naman ang ugali ni Yefeng. Babalik siya maya-maya para bayaran ako. Nako, Shinyu, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. 880,000 piso, ang laki naman ng halagang yan. Wala akong ganyang kalaking pera sa ngayon. Ganito, tatawag lang ako para makapag-ayos. Teka. Mama, mayroon lang akong kailangan dito. Si Shinyu kasi. Sige. Shinyu, pasensya na talaga. Ang mama ko kasi, nag-invest sa isang proyekto kamakailan. Napasok lahat ng pera doon. Kaya, mag-isip ka na lang ng ibang paraan. Zhang Meng, dati tawag ka ng tawag na best friend mo ako. Ngayong may problema na, ganito ang gagawin mo sa akin. Talaga namang, walang mapagkakatiwalaan. John Kun, Ano yun? Busy ako dito. John Kun, mayroon akong biglaang problema. Kailangan ko sanang humiram ng pera sa'yo. Hindi naman kalakihan. Mga 880,000 lang naman. 880,000. Shinyu, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Masama ang kalagayan ni mama kamakailan, na hospital siya para sa operasyon. Nailabas ko na lahat ng pera ko para sa gamot niya. Wala na akong kahit isang kasing ngayon. Bilang trainee, wala akong kita. Umaasa lang ako sa padala ng pamilya ko. Pero urgent din ang kailangan ko. Ma'am, pakidala po ang bayad sa lalong madaling panahon. Lahat yan ay bigay sa akin ni Yefeng. Kahit nakaramihan sa mga mahalaga, pinalihim ko na lang na ibinenta para sa concert ni John Kun, para suportahan ang debut niya. Pero itong mga natira, siguro naman malaki pa rin ang halaga nito, para mabayaran ang halaga ng bag na ito. Sapat na kaya? Ma'am, ang halaga ng mga alahas mo ay hindi sapat para pantapal. Sa halaga ng mamahaling bag na ito, ang kabuoang halaga ng iyong mga alahas ay 600,000 piso. 600,000 piso. Paano naging 600,000 lang yan? Bigay ito sa akin ni Yefeng. Hindi naman siguro ibibigay ni Yefeng sa akin. Ang mga bagay na hindi mahalaga. Ikaw naman. Shinyu, kalma ka lang. Malaki na ang 600,000. Ang kulang na lang ay 280,000 piso. Ma'am, ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan mo pang magbayad ng 280,000 piso na danyos. Kung sa loob ng 10 minuto ay hindi pa nababayaran, mapipilitan kaming tumawag ng pulis. Miss Xiao. Miss Xiao. Isn't this Miss Xiao? Anong problema? Making you stand here. Hindi ba dapat nasa ibang bansa ka? Paano siya napunta dito? Sir, kami po ay nag-aasikaso ng internal matters. Internal matters? Anong problema ang kinakaharap ni Miss Xiao? Ha. Bakit ka nagkakaganyan? Ji Xiao, si Xinyu kasi. Aksidente niyang nasira ang isang bag. Malaki ang halaga ng kompensasyon ngayon. Jiming Yuan. Dumating na naman ang isa. Xiao Xinyu, hindi biro ang swerte mo sa mga lalaki. Pero, mas maganda kung mas maraming tumatawa sa iyo. Isang bag lang naman. Magkano? Miss, ang nasira po ay ang limited edition handbag ng tindahan na ito. Nagkakahalaga ng 88,000 piso. Ang mga alahas na inilabas ng binibini ay nagkakahalaga lamang ng 60,000 piso. Kailangan pa niyang magbayad ng 28,000 piso para sa kompensasyon. Ang natitirang 28,000 piso, ako na ang magbabayad. Kunin ko na ang bag na ito, ang dangal ni Miss Xiao. Kailangan ko pa rin itong ibigay.
Ang mga alahas na ito ay nagkakahalaga ng 60,000 piso. Ang natitirang 28,000 piso sa card ko na. Dahil nagsalita na si Jishao, syempre, ito na ang pinakaangkop. Jishao, salamat. Mabuti na lang. Sabi ko na nga ba, siguradong walang problema. Say that's it. Ituring mong regalo ko na sa'yo ang bag na ito. Miss Xiao. Itong pabor. Paano mo ako babayaran? Jishao, maraming salamat talaga. Tinulungan mo ako ngayon, kung hindi dahil sa iyo talagang. Walang anuman. Karangalan ko ang tumulong kay Miss Xiao. Paano napunta dito si Yefeng? Yanwei, huli na. Nagbayad na si Jishao para sa akin. Kahit anong pakiusap pa ni Yefeng, hindi ko siya mapapatawad. Manager, nandito ako para kunin ang naka-reserve na gift box. Jishao, malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Hindi ko talaga alam kung paano kita babayaran. Kung gusto mo akong bayaran, Miss Xiao, paano kung mag-dinner tayo mamaya? Sinabi na ni Jishao, pumayag ka na lang. Xiao Xinyu, ang tanga mo. Akala mo ba mabuting tao si Jiming Yuan? Yefeng, sa pagkakataong ito, dapat tuluyan ka ng sumuko, di ba? CJ, kung gayon, mas mabuti nang sumunod kaysa magpakipot. Salamat, Jishao. Yefeng, ang babaeng gusto mo, akin na ngayon. Minsan, kailangan mong pag-isipan mabuti ang mga bagay na gusto mo. Kung karapat-dapat ka ba sa kanya? Ngayong araw, masaya ang pakiramdam ko, Jishao. Magtuturo ako sa iyo ng isang aral. Talagang masaya ang libangan mo, Jishao. Kumukuha ng mga bagay na ayaw ng iba. Ito na ba ang iyong kakaibang hilig? Umalis siya. Paano niya nagawa iyon? Tumaya ako. Sa loob ng 3 segundo, babalik siya sa akin ang palatak na ito. Para pakiusapan akong huwag makipag-dinner kay Jishao. 3. Bea, ang hapunan natin ngayon. Gusto mo bang makisabay? Nako, Jayan, hindi ko matatanggihan ang alok mo. Sige, it's settled then. Bea, huwag ka nang malungkot. Hindi ka pinapahalagahan ni Yefeng. Malaking kawalan yun para sa kanya. Tingnan mo kung gaano ka gusto ni Jian. Ang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi ka pababayaan. Hoy, Manager Sam. Mag-reserve ka para sa akin ng pinakamagandang upuan. Oo, ngayong gabi. Yifeng, you just wait. Ngayon, hindi mo ako pinapansin. Bukas, hindi mo na ako kayang abutin. Sisiguraduhin kong luluhod ka pabalik para sa akin. Talaga. Nagtatampo na naman. Kapag mas ganito ang mga babae, mas masaya silang sakupin. Hello. Kinhan, may oras ka ba ngayon? May regalo lang akong ibibigay sa'yo. Yefeng. Oo naman, may oras ako. May alam akong coffee shop. Maganda ang ambience. Ay padadala ko sa'yo ang location mamaya. Magkita tayo mamaya. Bea, tikman mo to. Ito ang specialty dito. Sigurado akong magugustuhan mo. Hoy, hindi ba yan ang ex-boyfriend mo? Parang dikit na dikit. Hinabol ka pa dito. Maging tanga ng ganito. Siya lang talaga. Yifeng, what's coincidence? Ngayon, kasama ko si Jayan na nag-afternoon tea. Wala akong oras para sa'yo. At saka, yung hawak mo. Mas mabuti pang ibalik mo na lang. Ngayon, hindi ko na kailangan ang mga murang pagpapasuyo na yan. Hi. Ano bang ibig niyang sabihin? Hindi niya ba ako nakikita? Hindi ba siya yung last time, sa concert, yung malanding ahas? Bakit siya nandito? Yifeng, ano bang ibig mong sabihin? Okay lang na nagdala ka ng babae dito, pero bigyan pa siya ng ganyang kamahal na regalo. Nandito ka ba para ipahiya lang ako? Paumanhin, Kinhan, nahiya ka pa. Okay lang. May mga tao, hindi na kailangang intindihin. Yifeng, sino ba talaga siya? Anong karapatan niyang sabihin yan sa akin? Ikaw, napakabastos mo talaga. Ito ang regalo ko para sa'yo. Tingnan mo. Mr. Ye, napakabait mo naman. Kung pag-uusapan, dapat ako ang magpasalamat sa'yo. Yung kantang sinulat mo para sa akin. Naging maganda ang reception, ang stock price ng kumpanya namin. Dahil dyan,
tumaas ng 20 puntos. Maganda rin ang paglabas ng bagong album, yung mga matatandang mapagmatigas sa board. Dahil dyan, puro papuri ang binigay nila sa akin. Kaya, lahat yan ay dahil sa'yo. Hindi ko matatanggap ang regalo na ito. Sa halip, dapat pag-isipan ko kung paano kita babayaran. Miss Lin, you're very straightforward. Gusto ko yan. Dahil Miss Lin, pakiramdam mo ay may utang ka sa akin. Bakit hindi? Maging akin ka na lang. Mag-girlfriend ka sa akin. Ano sa tingin mo? Bakit hindi? Ipagkasundo ang sarili mo sa akin at maging girlfriend ko. Ano sa tingin mo? Hindi ko kailangan ng sagot mo ngayon. Kung sa tingin mo ay masyadong malayo ang proposal ko, isipin mo na lang na hindi ko ito sinabi. Teka lang. Xiao Chen, Ma'am Lin, within 3 minutes, I want all of this man's information. The more detailed, the better. Okay, Ma'am Lin. Ma'am Lin, all of Ye Feng's information has been sent to your email. 3 years of being a dog na ganyan ka-devoted. Mr. Ye, maaari kong tanggapin ang iyong kahilingan, pero hindi lang bilang girlfriend, kailangan din nating magpakasal. Sa totoo lang, pilit na ako ng pamilya ko na magpakasal. Umaasa silang makita akong mag-settle down agad. Naiintindihan ko, ang ibig sabihin ni Miss Lin ay gusto mong humanap ng isang tao para sa kasal-kasalan. Para lang sa pamilya mo. Maaari mo ring intindihin ng ganoon. Siyempre, hindi ito basta-basta. Ang iyong pag-uugali, ang iyong talento, sa tingin ko sa ngayon, ay nakakatugon sa aking mga pangunahing kinakailangan. Kasal-kasalan. Ito ay isang magandang paraan para makawala sa pangungulit ni Xiao Xinyu. Bukod pa riyan, maganda rin ang kasal na may kontrata. Mapuputol nito ng tuluyan ang pag-asa ni Xiao Xinyu at matutupad din ang system task. 2 ibon, 1 bato. SHH. Hello, Maria. Umuwi ka na pala galing sa ibang bansa? Sige, susunduan kita agad sa airport. Sige. Bea, susunduan ko lang si Mama sa airport. Ikaw na ang magbayad ng bill, ha? Ay. Talaga naman, walang mapagkakatiwalaan kahit isa. Reyes, makinig ka kay Lola. Ang ipinahanap kong mapapangasawa para sa iyo ngayon ay isang magandang pagpipilian. Si Marco, ang apo ng pamilya G, ay mahusay sa lahat ng aspeto. Sana, magpakasal na kayo sa katapusan ng buwan na ito. Ilang beses niyo na po bang nakita ang apo ng pamilya G? Paano niyo po nasabi na siya ay mapagkakatiwalaan? Ma'am, para lang hindi kayo makasal sa pamilya G. Magpapakasal po ba talaga kayo kay Ethan? Nabalitaan ko po kasi na, 3 taon na niyang nililigawan ang campus queen ng lungsod. Ngayon, bigla na lang po kayong nililigawan. Hindi kaya. Huwag kang mag-alala, magaling akong humusga ng tao. Bukod pa rito, ang kakayahan niyang manligaw ng isang tao sa loob ng 3 taon, ay nagpapakita ng kanyang katapatan sa pag-ibig. Kung hindi nagtagumpay sa loob ng 3 taon, mabilis siyang nagdesisyon. Ibig sabihin, marunong siyang huminto bago pa lumala ang sitwasyon. Ganoon po pala, talagang malalim ang inyong pag-iisip, ma'am. Tandaan, sa harap ni Ethan, huwag mo munang ibunyag ang aking pagkatao. Ako ay isang team leader lang, sa entertainment department ng Lin Group, na may taunang sahod na 120,000 piso. Sige po. Bea, buksan mo ang pinto. Ako ito. Dumating din si tatay at ang kapatid mo. Bea. Bakit dito ka pa rin nakatira sa ganitong sirang lugar? Ma, iyon lang po ang pera ko bawat buwan. Kaya dito lang po ako makatira. Bea, ang dahilan kung bakit kami dumating ng mama mo ngayon, ay para tanungin ka kung kumusta na ang paghahanda mo sa bahay para sa kasal ng kapatid mo, at ang 550,000 piso para sa dowry at mga alahas. Ang inihanda ko, Hindi ba kulang pa yan? Ikaw ang magdagdag. kung gayon, magkano pa ang kulang inyo? Hindi naman marami. 600,000 piso. Ano po, 600,000 piso? Hindi po ba iyan malaki? Tay, nanay, ang pera ko kada buwan. Hindi ko nga po mapagkasyahan ang sarili ko. Paano pa po ako magkakapera para sa bigay kaya ng kapatid ko? Anak, kung magkakaroon ba ng supling ang pamilyang Xiao natin, lahat po ay nakasalalay sa inyo. Kayo po ang panganay na ate. Hindi po kayo pwedeng pabayaan. Higit pa riyan, hindi po ba't nandyan pa si Xiao Feng?
Xiao Feng, Narinig ko po sa kapatid mo. Hindi po ba't nililigawan kayo ni Xiaofeng? Binigyan po niya kayo ng mga bag. Binigyan kayo ng alahas. Kung ganoon niya kagusto ang babae, humingi po kayo sa kanya. Hay nako, ate, bilasan mo na. Paulit-ulit na kaming kinukulit ng pamilya ng babae. Kung hindi maibigay ang perang ito, ang kasal, ay makakansela na. Hindi ba't mayaman si Yefeng, yung tanga na yon? Basta hingin mo lang sa kanya, hindi ba't ibibigay niya lahat sa'yo ng masaya? Nanay, nakipaghiwalay na po ako kay Yefeng. Ano? Nakipaghiwalay ka kay Yefeng. Bakit hindi mo po kami kinonsulta? Dapat naghanap ka muna ng kapalit bago ka makipaghiwalay sa kanya. Paano na po ang bigay kaya ng kapatid mo? Tapos na ang hiwalayan. Ano pa ang magagawa? Ako, bilasan mong ibigay ang pera sa akin. Kung hindi, magkakaproblema ka. Kung gayon, mag-iisip na lang po ako ng paraan. Ihingi ako ng pera kay Yefeng. Pero hindi po ba't magiging mababa ako sa kanya? Hayaan na nga, mayroon pa akong si Jiming Yuan. Bumalik siya mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Isa pa siyang mayamang second generation. Siguradong hindi siya magkukulang sa ganitong halaga. Naku, ate. Ano pa ang hinihintay mo? Magbalikan na kayo ni Yefeng. Kung hindi, mawawala ang pondo para sa kasal ko. Ayoko na, kailangan mong makuha ang pera para sa akin. Tama po ang sinabi ng anak mo. Bilisan mong puntahan si Yefeng. Maging girlfriend ka niya. Tapos humingi ka ng malaking halaga. Hiningi mo ang 800,000 piso. Ayos na ang kasal ng kapatid mo. Makakahanap ka rin ng mayaman. Kung hihingi ako sa kanya ng 800 at 80,000 piso na bigay kaya, sigurado po siyang papayag. Baka nga, masaya pa siyang babalik. Pero, hindi ko po siya mapapatawad ng ganoon kadali. Giniyahan niya ako ng ganito. Kailangan niyang malaman na ako, si Xiao Xinyu, ay hindi babae na basta na lang niya pwedeng iwanan o balikan kung kailan niya gusto. Tama nga si Ate Xinyu. Si Yefeng kasi, medyo mayabang na talaga lately. Nung huli, sinaktan pa niya ako. Opo, Mama, Papa, huwag po kayong mag-alala. Kapag nakapag-ipon na ako ng pera, agad-agad, ibibigay ko na po sa inyo. Buti naman at alam mo na ang dapat gawin. Pero bilasan mo, hindi pwedeng maantala ang malaking bagay sa buhay ng kapatid mo. Bilasan mo, ate. Xinyu, ipadala mo sa account sa loob ng 3 araw. Pagdating ng panahon, kung masira ang kasal ng kapatid mo, ikaw ang bahala. Papa, Mama, huwag po kayong mag-alala. Si Yifeng, isa lang siyang huling baraha ko. Makakahanap ako ng pera. Sige na, aalis na kami. Mauuna na kami. Alis na. My Little Princess, may oras ka po ba mamaya tungkol sa nangyari kagabi? Gusto ko sanang magpaliwanag ng personal. Ang mga lalaki dapat pinapahirapan. Kung mas mahirap makuha, mas pinapahalagahan nila. Gusto ko talagang paglaruan muna. Pero, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Baka hindi ako makalabas mamaya. Xinyu, huwag ka na pong magtampo. Ha, mamaya, dadalhin kita sa labas para mag-drive tayo. Tapos pipiliin ko ang paborito mong regalo, para na rin itong paghingi ko ng tawad. Pero, hindi ba't umuwi na ang mama mo? Kung malaman ng mama mo na magkasama tayo, ay hindi. Kaya nga po kita pinapalabas. Lumabas tayo para makapag-usap tayo ng maayos. Tapos, mag-usap tayo kung paano. Para pumayag si mama. Para naman maipagmalaki ko ang pagpapakasal sa'yo. Ang galing, basta makasal ako sa pamilyang J. Ang 580,000 na bigay kaya para sa pamilyang J ay walang halaga. CJ, ipadala ko sa iyo ang address. Mag-message ka pagdating mo, at saka, huwag mo akong patatagalin. Masusunod, My Little Fairy. Ito ang inihanda ko para sa prinsesa. Inihanda ko ang regalo. Buksan mo at tingnan. Ang ganda ng gift box na ito. Siguradong may mamahaling alahas sa loob, di ba? Si Jiming Yuan, isang mayamang anak. Ang regalo niya para mag-apologize. Isa lang palang pabango. Itong brand na to, kinaiinisan ko na, masyadong mura. Kung si Marco Cruz, siguradong bibili siya ng mas maganda at mas mahal na brand para sa akin. Bea, narinig ko, may nagbukas daw dito ng napakagandang Wagyu restaurant. Sabi nila, pinakamasarap daw ang karne nila sa buong mundo. Dalhin kita doon para matikman mo bilang paghingi ng tawad. Marco, bakit ka nandito? Huwag mong sabihing sinusundan mo ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang ng diretsyo. Hindi mo kailangang gumawa ng mga ganitong pakulo. Nandito ako para mag-reserve ng private room. Wala itong kinalaman sa'yo. Narinig ko isa kang programmer.
Ang G-Family namin ay nag-develop kamakailan ng isang social app. Naghahanda kaming makipag-collaborate ng malalim sa Lin Family. Kung interesado ka, pwede kang pumunta sa akin. Hindi ako interesado. Mas gusto ko ang trabaho ko ngayon. Huwag kang magmadaling tumanggi. Magkano ang sahod mo sa kumpanya mo? Bibigyan kita ng doble. Pero, may maliit lang akong hiling. Iyon ay ang maging personal driver ko. At ng girlfriend ko, si Bea, 24 na oras kada araw. Laging handang sumunod. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, maganda naman ang pagiging programa. At least, mas mabuti pa kaysa maging tagapasan ng problema. Alam mo, ang mga taong may ganyang pag-iisip, karaniwan ay mahihirap lang. Narinig ko, ang Lin Group na ito ay hindi pa nakakamit ng kasunduan sa pakikipagtulungan sa G Group. Kaya naman, curious ako, ang panganay na anak ng G Family, hindi pa ba niya nakikilala ang babaeng si ng Lin Group at ginagamit niya ang pangalan ng Lin Group para manloko? Nagtataka talaga ako. Ang panganay ng pamilyang G, totoo ba na kahit ang Lin Group, ang babaeng si ay hindi pa niya nakikita at ginagamit ang pangalan ng Lin para manloko kahit saan? At saka, ang pagiging tuso niyo na umaasa sa kapangyarihan ng iba, ang paraan ng pakikipagtulungan niyo kapag nalaman ng Lin Group, siguro ay ititigil nila ang inyong kasunduan, di ba? Totoo ngang hindi ko pa nakikita ang batang babae mula sa pamilyang Lin. Pero, ang lolo ko at ang lolo ng Lin ay may dating pagkakakilala. Ang kaunting koneksyon na ito ay isa sa alang-alang pa rin nila. Wala akong interes sa sira mong kumpanya. Aalis na ako. Sir, ang bouquet ng rosas na in-order nyo at ang setup ng candlelight dinner ay naihanda na po. Ngayon, pakiakyat po kayo para suriin natin. Okay, dito po. Naghanda si Yefeng ng mga rosas, at nag-ayos din ng eksena. Baka gusto niyang bigyan ako ng sorpresa, para ligawan ako. Nakarating na tayo dito, at hindi pa rin niya ako diretsong hihilingin. Kailangan pa bang hintayin na tuluyan ko siyang hindi pansinin, bago siya pumayag na magpakumbaba? Sige na, mahal ko. Huwag mong hayaan ang walang kwentang taong ito na sirain ang ating magandang mood. Ihahatid kita para kumain ng Wagyu. Ilset, Alam mo naman kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ilset. Ito na. Buksan mo at tingnan. Maganda ba? Pinadala ito ng kaibigan ko mula sa ibang bansa. Global Limited Edition, pinakabagong modelo. Kuya Paolo, ito. Sobrang. SHHH. Ikaw ang pinakamahalaga. Kung gusto mo ito, karangalan na nito. Gusto ko. Siyempre gusto ko. Halika, isusuot ko sa'yo. Esan. Kapag naayos ko na ang mga problema sa pamilya, magpapakasal na tayo. Dito, ang ating magiging tahanan. Kuya Paolo, sobrang bait mo sa akin. Sisiguraduhin kong gagalingan ko para tanggapin ako ng nanay mo. Ang tanga-tanga mo talaga. Lahat ng ito, binili ko sa $2 store sa ibang bansa. Mga gamit lang sa kalsada. Yung playtime, matatanggal din pagkalipas ng ilang araw. Naloko ka na ng ganito lang? Talagang mura nga. Kung gayon, pwede mo ba, gawan din ako ng isang pabor? Anong pabor? Pwede bang ngayong gabi, huwag ka nang umalis. Manatili ka at samahan mo ako. Sabihin mo, okay lang ba? Kuya Paolo, masyado ka namang nagmamadali. Mayroon pa akong kailangang gawin, at gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Anong kailangan? Mayroon akong problemang kinakaharap kamakailan. Kailangan ko ng 600,000 piso para sa tulong. Maaari mo ba akong pahiramin? Kapag nagkapera na ako, ibabalik ko agad sa'yo, okay? Ang babaeng mapagsamantala, hindi ko pa naman siya nahahawakan, at humihingi na siya ng 600,000. Gawa ba siya sa ginto, o may mga hiyas? Anong problema? Kailangan mo ng 600,000. Hindi mahalaga. Pero ang proyekto ng kumpanya ay kakasimula pa lang, at sa ngayon, wala akong ganoon karaming cash. Pero, kung magtutulungan tayo para makuha natin ang loob ng nanay ko, ang 600,000 piso na ito ay kayang-kaya na lang. Kuya Paolo, talaga bang gusto mo akong pakasalan? Of course. Pag-uwi ko, hindi ba't para pakasalan ka lang?
Mahal. Nakakatuwa ka talaga. Buti na lang matalino ako. Bago ako makipagkita kay Jimmy Nguyen, nagpaayos ako ng membrane sa ospital. Kung hindi, mahirap talaga ipaliwanag kagabi. Jimmy Nguyen, ako naman, itong malinis at inosenteng katawan ko, ay ibinigay ko na sa iyo. Kailangan mo pa naman pong panagutan ako. Si Yefeng, 3 taon kanyang hinabol. Hindi ka naman niya hinawakan, di ba? Ako? Yung Yefeng na iyon, desperado lang. Hindi niya nga nahawakan ang kamay ko. Pero, Jimmy Nguyen, ano na po ang relasyon natin ngayon? Ang relasyon ng Beauty and the Beast. Alaynan, wala akong pakialam. Kailangan mo pa rin pong panagutan ako. Opo, Commander. Ako, si Jimmy Nguyen, ay sumusumpa, napakasalan si Xiao Xinyu, at formal na pumasok sa aking pamilyang G. Bilang lihay timo at misis ng pamilyang G, pakasalan ka. Ang mga babaeng tulad nito, panglaro lang. Kapag nawala na ang pagkabago, magiging pabigat na. Pinakamaganda na ang maging girlfriend, napupunan ng vanity, at may pagyayabang. Pero ang maging asawa, malaking paakit na yan. Ako, si Jimmy Nguyen, paano ko papakasalan ng ganitong klase ng basura sa pamilya ko? Murang klase, ilang matatamis na salita, kaunting pabor at tulong. Naloloko ka na. Jimmy Nguyen, napakabuti mo po. Mahal na mahal kita. Yefeng, ikaw na bulag at walang puso. Hindi mo pinapahalagahan ang mabuti. Noong una kang nanliligaw, ang kulit mo. Ngayon, sinabi mong hindi ka naman liligaw at hindi ka na nga. Akala mo ba wala nang magkakagusto sa akin? Kapag naging yaong mistress na ako ng pamilyang Jay. Tingnan mo, Yefeng, paano ka pa magiging mayabang sa harap ko? Pagdating ng panahon, paluluhurin kita at magmamakaawa ka sa akin. Baby, gusto mo bang humiga pa? Kasama ko sandali. Gusto ko pa kasing mag-shopping. Hindi ba't sinabi mo kanina, nabibilhan mo ako ng limited edition na bag at ng diamond necklace? Sige, baby, kung ano ang gusto mo, bibilhin ko para sa'yo. Malaki na naman ang gagastusin ko, ang babaeng ito, kapag materialistiko parang walang katapusang butas. Kuya Paolo, ang bait mo talaga. Pero, kailan kaya natin maaayos ang mama mo? Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo at lumipat sa ating malaking wedding house. Pagdating ng panahon na iyon, siguradong ipupukpok ko ang imbitasyon sa mukha ni Marco. Baby, huwag kang magmadali. Malapit na. Alam mo naman ang mama ko. Konserbatibo ang pag-iisip. Kailangan pa ng kaunting oras. Para tanggapin ang isang manugang na tulad mo, na may modernong pag-iisip. Kung gayon, magsisikap ako ng husto. Para tanggapin at magustuhan ako ng mama mo ng mas maaga. Pagdating ng panahon na iyon, ako na ang magiging madam ng pamilya Santos ninyo. Ang Bea Reyes namin ang pinakamabait. Siguradong magugustuhan ka ng mama ko. Nagugutom ka na ba? Tara, kumain na tayo. Ang meeting sa League Group ay nakaschedule na po. Ito po si Ginoong Marco. Maaari na po kayong umuwi. Opo, Madam Lin. Matagal ka na bang naghihintay? Hindi naman, kakaalis ko lang. Tara. Si Madam Lin, sumakay sa kotse ng isang lalaki. Ito ang unang beses. Ibig sabihin, magiging sila na talaga ni Marco. Para sa'yo ito. Nagkataon naman. Naghanda rin ako nito para sa'yo. Ang lakas ko, biglang lumakas ng ilang beses. Talagang kahanga-hanga ang superpowered bisige na ito. Eddie, alam ko na. Si Marco na yan. Naglalaro lang ng hard to get. Una, hindi niya ako pinapansin. Ngayon naman gusto niyang mag-propose gamit ang diamond ring. Akala ba niya babalik ako? Huli na, hindi ako madaling suyuin. Lalo na ang tanggapin ang proposal mo. Managinip ka.
Kuya Paolo, paano kung lumipat na lang tayo ng lugar? Tingnan mo, ang daming tao. Ang ingay, hindi ko masyadong gusto. Maraming tao ba? O maraming kakilala? Baby, may kakaiba akong ugali. Gusto ko lang kumain kasama ang mga kakilala. Mas masaya. Ito ang pera mo. Kunin mo yan. At umalis kayo ng girlfriend mo rito. Ang pwestong ito. Gusto ko. Hindi mo naiintindihan? Ikaw. Ang pwestong ito. Gusto ko. Sabi ko, Jimmy Yuan, baliw ka ba? Akala mo ba ang gwapo mo? Hindi ba ako ang pinili? Hindi ko akalain na ganito siya nagmamalasakit. Kulangan. Oo nga. Magpapakain ka pa ba ng babae? Naiintindihan ko. Ito. Ito. Sapat na ba yan? Baliw ka ba talaga? Sir, pakikalma po kayo. Tingnan nyo po, ibigay nyo po sa akin ang pera. Dadalhin ko kayo at ang kasama nyo. Sa aming restaurant, pinakamaganda ang view, pinakamaganda ang mga upuan. Sisiguraduhin kong magugustuhan nyo po. Pinayagan ba kitang kumilos? Akala mo ba ganito ang gusto kong mangyari? Sabi ko, itong pwesto na to, akin na. Opo, EFM, bibigyan kita ng 3 segundo. Dalhin mo ang babae mo at umalis na kayo dito. Jimmy Yuan. Tingin ko naghahanap ka ng out. Ma, bakit ka nandito kung hindi ako dumating? Ang pangalan ng pamilya G ay tuluyan ng mapapahiya. Dahil sa walang kwentang ito. Ang babaeng ito, halata namang hindi mabuti. Sinira niya ang reputasyon ng anak ko. Tita, nagkakamali po kayo. Kami ni Mingyuan, tunay kaming nagmamahalan. Tunay, ang tunay mo ay para lang mangakit ng anak ng iba. Ang tunay mo ay para sirain ang reputasyon ng pamilya G. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, huwag kang makipaghalubilo sa mga babaeng. Hindi ka aya-aya, nakalimutan mo na ba? Malapit ko nang ipakilala sa'yo ang panganay na anak ng Lin Group. Tapos ngayon, dala mo ang ganitong basura, nagpapakita sa publiko. Para pagtawanan ng mga tao sa high society, ang pamilya G natin. Mingyuan, ano ba talaga ang nangyayari? Anong Lin Group here? Hindi naman ako. Tumahimik ka. Hindi ka pa ba tapos? Hindi ka pa ba nahihiya? Jimmy Mingyuan, naglakas loob kang sampalin ako. Ma, huwag ka nang magalit. Paalisin mo siya agad. Ma, nabanggit mo kanina, yung panganay na anak ng Lin family. Nasaan siya? Siguraduhin kong magiging maayos ako ngayon. Siyempre, siya ang kasalukuyang CEO ng Lin Group. Si Binibining Chingon. Bata pa siya at may kakayahan, malinis ang pinagmulan ng pamilya. Talagang bagay na bagay kayo. Kumpara sa ganitong, mapagkunwari na ang alam lang ay magpakita ng kahalayan, mas magaling siya ng 100 beses. Hindi na kailangan ng pagpapakilala, Mrs. G. Ako si Lin Chingon. Ang kasalukuyang CEO ng Lin Group. Ay, Binibining Reyes. Nandito ka pala. Nagkamali po ako ng akala. Bakit ka, kumakain kasama, ang mahirap na lalaking ito? Hindi ito angkop sa iyong posisyon bilang CEO. Ang lalaking gusto ko. Hindi kailangan ng sino mang makialam. Tungkol naman sa kasunduan. Hindi na kailangan. Engaged na ako. Hindi ko inakala. Si Reyes pala ang C ng Lin Group. Ang target ng misyon ng system ay napakataas pala. At, parang, itinago niya sa akin ang kanyang pagkatao. Yun, Bia, ikaw. Ipaliwanag ko na lang sa'yo mamaya. Ang pinakakinaiinisan ko ay ang mga tulad ninyong may kaunting pera lang pero nagpapanggap at gumagawa ng kalokohan, mga walang kwentang rich kid. Dalhin mo ang mga kasama mo at umalis na kayo. Ikaw na walang kwenta. Hindi ka pa ba hihingi ng tawad kay Binibining Reyes? Binibining Reyes. Kasalanan ko po, hindi ko kayo nakilala. Minamaliit ko po kayo. Sana po ay mapatawad ninyo ako. Patawarin niyo po ako. Ang iyong paghingi ng tawad ay walang kwenta. Ay, Binibining Reyes, si Marco po ay bata pa at walang alam.
Huwag niyo na po sanang dibdibin. Sa ibang araw po, maghahanda ako ng mabigat na regalo. At pupunta sa inyong bahay para humingi ng tawad. Tungkol dito, ako mismo ang magpapaliwanag sa lolo nyo, at kay Ginang Reyes. Hindi na kailangan, ako mismo ang magpapaliwanag sa lolo ko. Para malaman niya kung anong klaseng ugali mayroon ang apo ninyo sa pamilya Reyes. Kung gayon, Binibining Reyes, pasensya na po sa abala. Ang aktres na inandayahan ni Lin Feng. Ma, Siya pala talaga ang CEO ng Lin Group. Ang sinasabi ni Ginang Reyes na pakakasalan ni Marco ay siya pala. Ano na lang ako? ma, Ay, Kuya Marco. ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba ako ang pakakasalan mo? Anong kinalaman ni Bea Reyes dito? Umalis ka, malas. Kasalanan mo lahat. Sinaktan mo na naman ako. Ako, ito. Marco, sinaktan mo ang babae. Anong klaseng lalaki ka? Paulo, sino ka para pagsabihan ako? Naglakas loob kang pagsabihan ako? Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang kahihinatnan ng pagkalaban sa akin. Ang kapalit ng paglabastangan sa akin. Ang aming dakilang anak ng pamilyang G. Yan lang ang kaya mo. Kung kaya mo, huwag kang magtago. Ito. Bitawan mo. Paulo Santos. Naglakas loob kang pilayin ang kamay ko. Mukhang payat at mahina ang binatang ito. Hindi ko akalain na malakas pala siya. Oo nga. Napatumba pala ang rich kid. Paolo Santos, kailan ka pa naging ganito kalakas? Nalabanan kita. Mag-ingat kayo. Tinatakot mo ako. Masyado ka pang bata. Lumayas ka. Ang gwapo. Walang hawak. Nakuha ang kutsilyo. Nararapat lang sa rich kid na to. Kapag natatalo, gumagamit ng patalim. Sige, maghintay ka sa akin. Ayos ka lang ba? Sophia, huwag kang mag-alala. Huwag mong hayaang maapektuhan ng mga ito ang ating goal. Tara na. Paolo Santos. Paolo Santos. Gintong mata, ito ay isang hindi inaasahang biyaya. Tinulungan mo ako kanina. Siguradong dahil mayroon ka pang nararamdaman para sa akin. Tama ba? Sa totoo lang nitong mga nakaraang araw, naisip ko na rin, ganito na lang. Gusto kong maging girlfriend mo na. Nababaliw na siya, buntis na pala. Ang babaeng ito, ang yaman ng kanyang nightlife. Talagang walang hiya ang babae ito. Buntis na, gusto pa akong maging tagapag ako. Pangarap ko lang yan, mabuti na lang, tapos na ang pagiging aso ko sa kanya. Hindi ko na kailangan makipag-ugnayan sa ganitong mayabang na babae. Sayang ang damdamin. Di Reyes, yung Paulo Santos na sinasabi mo, yung noong hating gabi, alas 3, tinawagan mo siya, sabi mo masama ang pakiramdam mo, tapos binuhat ka niya, naglakad ng mahigit 10 kilometro. At dinala ka sa ospital, siya ba yun? Yung Paulo Santos na sinasabi mo, siya mismo, kumakain ng tinapay at maalat na gulay, para lang bilhan ka ng cellphone. Inihatid niya ang cellphone na yon sa harap mo, pero sinabi mo, hindi ito ang pinakabagong modelo, at itinapon mo lang sa basurahan. Siya ba yon? Yung Paulo Santos na sinasabi mo, yung sa harap ng lahat ng estudyante sa buong paaralan, lumuhod siya, paulit-ulit na nagmamakaawa sa'yo. Tapos sinabi mo, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin, kung karapat-dapat ka ba, siya ba yon? B. Reyes, sasabihin ko sa'yo, ang Paulo Santos na yun ay patay na. Lahat ng ito ay bunga ng iyong mga pinili. Sophia, tara na. Paolo Santos. Hindi. Hindi dapat ganito. Paano niya ito nagawa sa akin? Malinaw na mahal niya ako. Siguradong pagsisisihan niya ito. Ang baby ko. May kakaiba sa babaeng ito. Pumuti ang kanyang mukha. Tulungan niyo ako. Tulong. Tulong. Mabilis, tulungan niyo ako. Mukhang may mamamatay. Tumawag na kayo agad ng 120.
Doktor, nasa? Miss Xinyu. Ang resulta ng check-up mo ay nagpapakita na buntis ka. Buntis? Ang tiyan mo dati ay nakatanggap ng malakas na impact mula sa labas. May malinaw na senyales ng banta ng pagkalaglag. So, hindi na po maililigtas ang anak ko. Kailangan mo agad ng surgery para mapanatili ang pagbubuntis. Kung magtatagal pa, delikado na ang ina, at posibleng hindi na rin mailigtas ang bata. Kailangan mo nang ipagbigay alam sa iyong pamilya. Kailangan nila pumirma para sa operasyon, at kailangan ding maibayad agad ang mga bayarin. May mga magulang pa ako, si Jayan at ang iba pa. Tiyak na tutulungan nila ako. Hello, Xinyu. Alam mo pa palang tumawag sa amin. Yung pera ng bigay kaya na ipinangako ni Young Master G. Kailan mo yan ay padadala sa amin? Naghihintay kami lahat. May nangyari po sa akin ngayon. Nasa ospital po ako. Sa ospital, anong pakana na naman yan? Manghihingi ka na naman ng pera sa amin. Sinasabi ko sa'yo, wala ni isang cash-in. Hindi po ganyan. Buntis po ako. Sabi ng doktor, kailangan ko na agad ng operasyon. Anak ng kung sinong lalaki yan. May mukha ka pa para humingi ng pera sa akin. Sayang na sayang ka. Dati pa, sinabi ko na sa'yo na magpapalapit ka kay Young Master G. Tingnan mo, anong klaseng gulo ang nagawa mo ngayon. Babalaan kita, kung hindi mo mababawi ang bigay kayang ipinangako ng pamilyang G. Huwag ka nang umasang makakakuha ka ng kahit isang cash-in mula sa amin. Kami sa pamilyang Xiao, wala kaming anak na kasing kahihiyan mo. Ma! Bakit ganyan ang sinasabi ni Mama sa akin? Sa tingin niya ba, mas mahalaga pa ang pera kaysa sa akin? Yifeng. Mayroon pa si Yifeng. Dati, gustong-gusto ako ni Yifeng. At napakaalaga niya sa akin. Basta't lumapit lang ako sa kanya. Tiyak na tutulungan niya ako. Siguradong hindi niya matitiis na magdusa ako ng ganito. Hello, Yifeng. May kailangan ka ba? Yifeng, may nangyari po sa akin. Nasa ospital ako. Buntis ako. So, Buntis ako sa anak mo. Yifeng, nakalimutan mo na ba? noong gabing iyon, pareho tayong lasing. Ang bobo nitong babae, noong huli, hindi naman kita nagalaw. Nakita na ng Golden Echo ng malinaw noon pa man. Yung mahinang hininga ng buhay na yon. Ano ang kinalaman yan sa akin? Gusto mo ako ang maging tatay? Talagang malaking kalokohan yan. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Gusto mo pa bang ulitin ko? Hindi po ganyan. Yifeng, alam kong mayroon ka pa rin para sa akin sa puso mo. Hindi ba? Tigil, tigil, tigil. Sinasabi ko sa'yo, wala akong oras para makipaglaro sa'yo dito. Sa mga walang kwentang laro ng damdamin, mayroon pa akong inaasikaso dito. Ibababa ko na muna ang tawag. Mukhang ang investment ko ay tama, Mr. Yefeng. Kunin na natin ang marriage certificate. Wala naman akong problema, pero, ang sikat na si Miss Lin, magpapakasal sa isang hamak na tulad ko. Hindi ka naman siguro mahihirapan, di ba? Ang sarili kong kasal, ako ang magdedesisyon. Nag-ayos nga ng blind date ang mga magulang ko, hindi ka naman siguro natatakot. Dahil nandyan ka, ano ang dapat kong katakutan? Mama, Papa. Ito si Yefeng. Magandang araw po, tito at tita. Opo. Maupo po kayo. Yefeng, maaari po kayong makipag-usap muna sa kanila. Pupunta lang ako sa banyo. Ginoong Ye, bilang mga taong direkta, hindi tayo magpapaligoy-ligoy. Si Chingon ay lumaki na spoiled sa amin. Siya ay mapilit. Ang aming pamilyang Lin at ang G Group ay matagal nang may kasunduan sa kasal. Ito ay desisyon sa antas ng pamilya. Hindi ito paglalaro ng mga bata. Si Chingon ay hindi pa nakakaunawa, ngunit kaming mga matatanda ay hindi nalilito. Kami, ay bibigyan ka ng pera, para masigurong hindi ka magugutom o magigipit sa natitirang buhay mo. Ang kondisyon ay, ikaw mismo ang kusang lalayo kay Chingon. Nag-imbestiga na kami, ang iyong background. Ikaw na galing sa isang ordinaryong pamilya. At si Chingon ay hindi talaga magkapareho ng mundo. Makakasira lang ito sa kinabukasan niya. Mas mabuti pang maging matalino ka na lang.
Ano ang ibig mong sabihin? Bakit? Nagagalit ka ba? O kulang pa ang perang inaalok namin? Ginoong Ye, ayon sa iyong kagustuhan, lahat ay naihanda na. Ito ang Supremong Black Card. Limitadong edisyon. Susi ng sports car na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong piso. Ginoong Lin, Ginang Lin. Ito naman ang mga commercial spaces sa sentro ng lungsod at mga opisina kasama ang mga titulo ng pagmamayari na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Tito, tita. Hindi ko alam kung ang mga handog na ito ay sapat na para pakasalan ang inyong anak. Sino ka ba talaga? Tama nga pala, tito at tita. Karaniwan ako ay. At mayroon ding nakasanayan ang paglalaro ng stocks. Hindi ko alam kung ang mga ari-arian na ito ay may sapat na halaga para pakasalan ang inyong anak. Kanina lang, nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Tagapagsilbi, pakihain na po ang pagkain. Legion Kun. Si Legion Kun din. Naging mabuti ako sa kanya dati. Siguradong tutulungan niya ako. Hello, sino to? Ako si Xinyu. Zinyo, anong nangyari sa'yo? John Kun, nasa ospital ako. Ngayon, Ospital? Wala na talaga akong pera ngayon. hindi ganyan, Jun Kun. Buntis ako. Ang anak ay sa iyo. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Sabi ng doktor, kailangan ko ng operasyon ngayon. Bilisan mo, iligtas mo ako. Bilisan mo, iligtas mo ang ating anak. Sige, ipadala mo ang address ng ospital. Pupunta ako doon para tingnan. Hindi sapat si Jun. Si Paulo, mas mayaman siya. Siguradong matutulungan niya ako. May mukha ka pa talagang tumawag sa akin? Hindi pa tayo tapos sa nangyari sa restaurant. Sinira mo ang buhay ko. Alam mo ba? Kuya Paulo, alam ko na po talagang nagkamali ako. Pero wala na po talaga akong magawa ngayon. Nasa ospital po ako. Buntis po ako. Buntis? Paano ka nabuntis? Kaninong anak yan? Gusto mo pa akong sisihin? Bea Reyes, sa tingin mo ba tanga ko? Hindi ganyan. Anak mo yan. Hindi yan pwedeng maging akin. Hi, Kuya Paulo, anak mo yan. Nakalimutan mo na ba? Noong gabing yon, kinuha mo ang pagkababae ko. sige, ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako ngayon. Kung niloloko mo ako, patay ka sa akin ngayon. Nandito na ako. Ayos ka lang ba? Bea Reyes, mas mabuting huwag mo akong lokohin. Kung hindi, Tapos na. Talagang tapos na ang lahat ngayon. Paano sila? Paano sila nagkasama? sino ka? Ako ang tatay ng anak ko. Sino ka ba? Ako ang tatay mo. Sabihin mo, sino ang tatay ng sino? Hindi ito ang iniisip ninyo. Pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Lumakas na ang loob mo ngayon. Nagkakalat ka lang ng lambat, nagtatanim at nangingisda, tama ba? Sinyu, ano ba talaga ang nangyayari? Itigil mo na yan, yung pagpapanggap mong inosente. Hindi ba ganyan siya? Sa harap ng bawat lalaki, nagpapakita ng kaawa-awang kilos. Kaninong anak to? Kahit siya mismo, hindi niya masabi ng malinaw. Nakikita ko, anak mo yan. Kitang-kita ko na ikaw yung tipo ng tao na nagpapabuntis ng babae, tapos hindi na inaasahan. Baliw ka ba? Kung ganyan ako, magbabayad na lang ako. Mga gigolo na tulad mo. Nang hilingan lang para sa pera at damdamin. Mga basura, di ba? Tigilan niyo na ang pag-aaway. Sabi ng doktor, critical ang sitwasyon ngayon. Tulungan niyo ako. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Kaninong anak to? Hindi mo pa malinaw. Magbabayad ka? Nananaginip ka? Nananaginip ka? Tigil na kayo sa pag-aaway. Kritikal ang kalagayan ng pasyente ngayon. Kailangan ng agarang operasyon. Kayo na dalawa, pumunta kayo para magbayad. Ang anak mo, ikaw na ang magbayad. Ang anak ko.
May sira ka ba sa ulo? Ikaw ang magbayad. Ako, ang cute na trainee. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Nagpapakyut ka ba? Kung walang pera, bakit ka pa lumalabas? Ngayon ka pa nagpapanggap na mahirap. Sige na, tigil na kayo sa pag-aaway. Kung magtatagal pa tayo, may mamamatay. Konting tiis na lang. Nasa unahan lang ang klinika. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Malapit na tayo. Talagang nakakatuwa naman. Anong gagawin natin? Ikaw na ang bahala. Cute. Wala na akong pakialam sa bata. Mas mabuti pa kung mamatay na lang. Tapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kaninong anak to? Hindi mo pa nililinaw. Tapos magbayad ka. Nananaginip ka. Talaga bang, ako na nga ang nagkamali. Ito, galing to sa part-time job ko. Kinita ko yan. Kahit hindi ganoon kalaki ang pera. Pero itabi mo na lang, para may magamit ka pang emergency. Ganito lang kaliit na pera. Ano namang magagawa niyan? Ang password nito ay birthday mo. Oh, ang ibig kong sabihin. Kung sakaling wala ako sa tabi mo balang araw at may mangyari sa'yo, huwag kang magpaapi. Tanggapin mo na. Sige na nga. Nurse. Gamitin mo itong card. Ano ang password? Ang password ay 0121. Paulo, tungkol sa inyo ni Bea. Sumasang-ayon din kami. Kaso lang, na-spoil lang siya ng husto sa amin. Medyo may sariling gusto. Sa mga susunod, pagpasensyahan mo na siya. Pagpasensyahan mo na siya. Sa mga susunod na operasyon ng Lean Group, unti-unti mo na ring pag-aralan. Naniniwala kami sa kakayahan mo. Sige po. Salamat po, Tito Jose, Tita Maria, sa tiwala ninyo. Sa mga susunod, alahanin ko ng mabuti si Bea. Sisikapin ko rin pong gawin ng maayos ang mga gawain sa kumpanya. Magaling. Bie, ikaw talaga ang masasabi kong mabuti. Mga lalaking yan, wala akong mapagkakatiwalaan. Sa ganito kalaking problema mo, hindi ba't dumalaw si Leo para alagaan ka? Yung tuta na yun. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Hindi niya ako pinapansin. Kung dati yan, siguradong nag-aalala na siya at inaalagaan ako. Baka kaya, nalaman ni Leo na buntis ka, at akala niya nag-cheat ka, kaya. Imposible yan. Kahit malaman pa niya, sasabihin ko lang na anak niya to. Pupunta pa rin siya ng nagmamadali, at sasabihin niyang gusto niyang makasama ako habang buhay. Ganun pala, Bea, talagang may dating ka. Siyempre naman, ako si B. Reyes, kahit buntis pa ako. Sa mga darating, marami pa ring naghahabol sa akin. Hindi pwede, kailangan kong humanap ng pagkakataon para sabihin ang katotohanan kay Leo. Para magkaroon ako ng chance. Lumapit kayo, bagong kasal. Mas malapit pa. Ngiti, handa na tayong kumuha ng litrato. Congratulations sa inyong dalawa. Asawa ko, mauuna na ako sa kumpanya. Mayroon akong international meeting mamayang hapon. Sige, magtrabaho ka na. Mag-ingat ka sa daan. Magluluto ako ng masarap para sa iyo pag uwi ko ngayong gabi. Dahan-dahan lang, ha? Diyos na sistema sa pamumuhunan. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyayari. Tingnan muna natin ang kasalukuyang sitwasyon ng Lens Group. Napakalaki talaga ng panganib ng dalawang overseas investment na ito. At itong proyekto sa bagong enerhiya, tila medyo mahigpit ang daloy ng pondo. Dapat magamit na ang perang kinita ko
Dati, ang Lins Group na ito ay pinagkakaabalahan ni King Han. Hindi ko maaaring hayaan na magkaroon ng anumang problema ang kumpanya. Ang petsa ng kasal, napagkasunduan na natin. May kaunti pa tayong oras ngayon. Magmamadali akong pumunta sa mall para bumili ng dalawang singsing. Pagbalik ni King Han, pag-uusapan natin ang mga detalye ng kasal. Nakaplano na. Sir, anong singsing ang nais ninyo? Pakikuha mo ito para makita ko. Anong meron? May nakita akong tao sa jewelry store. Sino? Bumibili siya ng singsing. Ang laki ng diamante. Talaga? Alam ko na. Si Yifeng, yung desperado. Siguradong hindi niya ako makakalimutan. Nandito siya dala ang malaking singsing na may diamante para makipagbalikan sa akin. Noong binibili niya ang singsing, seryoso ang ekspresyon niya. Mukhang hindi peke. Sige, siya na nga. Pakibalot na lang po. Swipe card. Dito po, Zin Yu. Paano kung ganito? Tatanungin ko para sa iyo. Tingnan natin kung talagang hahanapin ka niya. Sige na, bilisan mong umakyat at magtanong. Huwag mong ipahalata na nagmamadali ako. Huwag kang mag-alala. Ang problema mo ay problema ko rin. Tiyak na tutulungan kitang alamin. Xiao Zinyu. Dahil hindi mo pinapahalagahan si Kuya Yefeng. Ako na ang magpapahalaga sa kanya para sa iyo. Sir, ang singsing. Salamat po. Ingat po sa paglalakad. Kuya Yefeng. Ikaw si. Ako si Zhang Meng. Kaibigan ni Xiao Zinyu. Wala na akong anumang relasyon. Kay Xiaoxin Yu mayon. Hindi po, Kuya Yefeng. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo na si Xiao Zinyu ay palaging minamaliit ka. Pinaglalaroan ka lang niya para lang sa pera mo. Ang babaeng tulad nito ay hindi karapat-dapat na lungkutan mo. Wala na akong anumang relasyon sa kanya ngayon. Hindi ko nais na malinlang ka ng masamang babae. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Kuya Yefeng, dahil wala ka ng relasyon kay Xiao Zinyu, magsama na tayo. Zhang Meng, salamat sa pagtingin mo sa akin. Pero, mayroon na akong gusto ngayon. Kung wala ka ng kailangan, aalis na ako. May gusto. Posible kayang si Kuya Yefeng talagang gusto si Lin Chingon. Masarap maging mayaman. Yifeng, mabuti naman at alam mo, nasunduin mo ako gamit ang kotse. Dahil, alam mong mali ka. Mapipilitan akong patawarin ka. Mahal, pagod ka na ba? Sinusundo ko ang mahal ko mula sa trabaho. Dapat ko lang gawin yan. Lin King Han. Enye, Lin King Han. Kumanda ka sa akin. Secretary. Isa akong empleyado ng Lin Group. Ako si Zhang Meng. Mayroon akong urgent na bagay na kailangang i-report kay si Lin. Wala si CEO Lin sa opisina ngayon. Maghintay ka muna dito. Pupunta ako para magtanong para sa'yo. Ay, napaka-urgent nitong bagay ko. Pwede bang maghintay na lang ako sa loob? Password. B. Reyes. Anong password kaya to? Paolo. Baka birthday ni Paolo to. Aha, B. Reyes. Inagaw mo na nga ang lalaki ko. Pati password, pangalan pa ni Paolo ang ginamit mo. Ang kapal ng mukha mo. Ese. Hoy, mahal. Tapos ka na ba sa trabaho? Asawa ko, kakagaling ko lang sa trabaho. May meeting pa ako mamaya. Na pala, mahal, may sasabihin lang ako sa'yo. May apartment ako na nakapangalan sa akin. Kailangan lang ayusin ng kaunti para matirhan. Ito na ang magiging wedding house natin. Bago ang kasal natin, pipili pa tayo ng iba. Sige, susundin ko ang gusto mo. Ang CE na ito, mukhang hindi naman nagrereklamo. Kahit ordinaryong apartment lang sa subdivision. Kung si Xiaoxin Yu, matagal nang nagpupumilit na gusto niya ng malaking mansion.
Hoy, mahal. Ipadadala ko sa'yo ang address. Pumunta ka muna doon. Mag-ingat ka sa daan. Sige. Mahal, kumusta? Maganda ba ang ayos? Bagay ba sa gusto mong style? Okay naman. Matagal ko na itong inisip. Ang bahay na ito, kakarenovate lang. Medyo magulo pa. Sana ayos lang sa'yo. Hindi naman. Sa tingin ko, sobrang cozy. Mas may dating kaysa sa hotel. Talaga namang napagod ka. Magpahinga ka muna. Gagawa ako ng gatas para sa'yo. Hello, CEO. May malaking butas sa financial system ng grupo. Anong nangyari? Ipaliwanag mo ng mabuti. Ang core technology natin, na-register na nila ng maaga. Batay sa paunang pagsusuri, ito ay plano ng kalabang grupo. Nakita na ba ang dahilan? Mukhang sila ang gumamit ng ating teknolohiya. Agad na simulan ng emergency plan. Ipaalam sa tech department na lubusang isara ang mga butas. Subaybayan ang daloy ng pera. Legal department, ihanda ang lahat ng dokumento. Mahal, hayaan mong tulungan kitang ayusin yan. May plano sila. Alam ko. Pero magtiwala ka sa akin. Pagod ka lang. Siguradong gaganda rin ang lahat. Magpahinga ka muna. Asawa ko. Kumusta na? Tingnan mo, ayos na lahat. Anong nangyari? Bumalik na ang presyo ng stocks. Nalutas na ang krisis. Asawa ko, ginawa mo ba to? Paano mo nagawa yan? Asawa ko, matagal ko nang sinabi sa'yo. Hanggat nandito ako, walang magiging problema. Gaano karami pa? Ang mga sikreto mo sa akin. Wala naman. Hindi na mahalaga yan. Bakit? Ginawa ko na lahat to. Ang kumpanya ni Lin King Han, hindi pa rin nalulugi. Shinyu, nakita mo na ba ang balita tungkol sa Lins Group? Si Yefeng pala ay isang hidden rich man. Bumili siya ng 10 bilyong halaga ng stocks para sa Lins Group at pinag-init niya ang stocks ng Lins Group. Ano? Si Yefeng pala ay may 10 bilyon? Ano? Ano? Si Yefeng ay may 10 bilyon. Ikaw na anak na walang kwenta. Ang ganyang ka-rich na manugang. Nakawala pa. Xiao Xinyu, sabi ko sa'yo, maging mabuti ka sa kanya, maging mabuti ka sa kanya. Alam ko na talaga noon pa, na isa siyang hidden rich second generation. Ngayon, nasayang ang bigay kaya ko. Ngayon, nagsisigaw na ang babae na makipagdiborsyo sa akin. Ano na gagawin natin? Ang dangal ng pamilya Xiao namin, nawala lahat dahil sa'yo. Ngayon, sabi ng lahat sa labas, itinulak mo palayo ang isang bundok ng ginto. Hindi ko rin alam. Hindi mo alam. Sabi ko sa'yo, hawakan mo siya noon. Pero pinilit mong maging mahirap. Ngayon, parang nagbubuhat ng tubig gamit ang basket. Wala lahat. Hay, wala na lahat. Kami, kailangan pa rin namin ang tulong mo. Umalis ka, umalis ka, wala akong anak na tulad mo. Huwag ka nang umuwi dito simula ngayon. Sabi ko na nga ba, ang isang tulad ni Lin King Han, isang mataas na si, paano siya makikipag-usap kay Yefeng? Hindi pala si Yefeng ay isang simp, kundi isang nakatagong bilyonaryo na may 10 bilyon. Kung alam ko lang noon, na sa akin ang 10 bilyon na yan, sana hindi ko na lang. Hindi pwede.
Kailangan kong hanapin siya at tanungin ng malinaw. Shinyu, kalma ka muna. Ano ka ba naman pupunta sa kanya ngayon? Kailangan kong hanapin siya at tanungin ng malinaw. Tatanungin ko siya kung bakit niya ako niloko noon. Hindi dapat pinagbibigyan ang mga lalaki, at lalong hindi dapat sila inaalagaan. Makinig ka sa akin. Bukas, ipakuha mo sa kanya ang 10 carat na singsing na brilyante, at lumuhad siya para humingi ng tawad sa'yo. Pumili ka. Anong problema? Asawa ko. Hindi ba maganda? Ah, hindi. Asawa ko. Kung mawawala sa akin lahat ng meron ako ngayon, at maging ordinaryong tao na lang, pakakasalan mo pa rin ba ako? Siyempre naman. Ang gusto ko, ay ikaw bilang tao. Pumili ka. Putulin, ibalik agad. Putulin, paniwalaan ang pag-ukit ng kagandahan. Asawa ko. Ang ganda mo ngayon. Bakit hindi pa bumabalik si Yefeng? Hindi pa siya tumatawag sa akin. Menmeng, sa tingin mo, may nangyari ba sa kanya? Paano kung tumawag ako para tanungin siya? Xinyu, huwag kang magmadali. Mga lalaki, ganyan yan. Kung mas maging proactive ka, mas lalo ka nilang hindi sineseryoso. Pero, paano kung totoo ngang may nangyari sa kanya? Sa balita, sinabi nila na si Yefeng ay nag-invest sa Lin Group ng buong 10 bilyong piso. Ngayon, siya ang hinahanap ng lahat. Kaya naman, Xinyu, mas lalo kang hindi dapat pumunta. Kung talagang mahal ka niya, kahit bumagsak pa ang langit, gagapang siya para lang makita ka. Kung tatawag ka sa kanya ngayon, talo ka na. Hindi ako pwedeng matalo. Pero, Xinyu, kumalma ka muna. Malinaw na isa itong patibong. Paano naman magpapakasal si Yefeng ngayon? pero, paano kung totoo nga? Kung totoo nga, mas lalo kang hindi dapat pumunta. Nakabuntis ka ngayon. Kung pupunta ka, hindi ba't pagyurak lang yan sa sarili mo? Gusto ka lang nilang pagtawanan. Ikaw kasi, mas mabuti pang manatili ka na lang sa bahay. May paraan pa para makaganti tayo. Kung pupunta ka, mawawalan na ako ng pagkakataon. Hindi pwede. Kailangan ko pa ring pumunta. Kahit peke pa yan, kailangan ko pa ring makita ng sarili kong mata. Xinyu, huwag kang padalos-dalos. Kailangan kong pumunta. Hindi pwede, Xinyu, kung gusto mong makuha muli si Yefeng. Kailangan mong magpakatatag. Ganito. Bibili muna ako ng 1 piraso ng paborito mong tiramisu para maibsan ang iyong pagkabalisa. Dahil hindi ako makakapunta. Tatawag na lang ako para linawin, okay na ba yun? Aba, Yefeng, nagawa mo pa akong i-block. Kailangan ko talagang pumunta para makita kung ano talaga ang nangyayari. Carla, anong ginagawa mo dito? Maria, nandito ako para tingnan si Marco para sa'yo. Kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Tingnan mo, magpapakasal na talaga sila. Ano pa ang mapapala mo kung papasok ka? Magpapahirap ka lang sa sarili mo. Marco, niyayari niya akong ganito. Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin at tanungin ng malinaw. Huwag kang pumunta, Carla. Nakikiusap ako sa'yo. Bitawan mo ako. Carla, Ngayon, gamit ang pinakamalakas na palakpakan, pakiusap, tanggapin natin si Ginoong Marco. Ang nobya, si Ginang Sofia, ay papasok. Ginoong Marco, maaari ko bang itanong kung ikaw ay handang pakasalan si Ginang Sofia bilang iyong asawa? Sa hirap man o sa ginhawa, sa sakit man o sa kalusugan, hindi ka iiwan, hanggang sa wakas. Ako'y sumasang-ayon.
Ginang Sofia, maaari ko bang itanong kung ikaw ay handang pakasalan si Ginoong Marco? Sa sakit man o sa kalusugan? Sa hirap man o sa ginhawa? Hindi kay iiwan, hanggang sa wakas. Ako'y sumasang-ayon. Maaari nang halikan ng bagong kasal ang bagong kasal. Halik, halik. Hindi ako sang-ayon. Sofia, hindi ko siya pinapunta dito. Maniwala ka sa akin. Alam ko, ikaw na muna ang umayos niyan. Engan, Sophia, ikaw ang nagpakasal sa lalaki ko. Tinatanong mo ba ang opinyon ko? Marco, sumama ka sa akin. Handa na akong pakasalan ka. B. Reyes. Maligayang pagdating sa aking kasal. May mga bakanteng upuan pa sa likod. Maaari ka nang umupo doon. Hindi ganyan. May anak mo ako. Sa loob ng sinapupunan ko. Sumama ka na sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang maging padalos-dalos. Sobrang nagmamakaawa siya kay Paulo Santos para patawarin siya. At ngayon, may anak na siya sa tiyan niya. Paano kung patawarin talaga siya ni Paulo Santos? Anong mangyayari? May pag-asa pa ba ako? Dahil ganito na ang sitwasyon. Buntis si Bea Reyes sa anak mo, kaya kailangan mong panagutan ito. Hindi naman kami mga taong walang pag-unawa. Kailangan mo siyang pakasalan, pero kailangan mong magbigay ng 5 milyong piso na dote. Kung hindi, mahihirapan siyang ipaliwanag sa kanyang pamilya. Ang kapatid niyang lalaki ay kailangan din ng perang ito para makapagpakasal. B. Reyes, dati kitang hinabol. At marami na akong beses na sinubukan. Ngunit sa bawat pagkakataon, ikaw ang tumatanggi sa akin. Ngayon, pinipili ko ang aking sariling asawa. Ito ang aking karapatan, ginugulo mo ang aking kasal. Ito ay kalokohan, alam mo ba yan? Ginang Bea Reyes. Lihim kitang inimbestigahan. Kasabay nito, pinagawa ko rin ang aking asawa at ang bata sa iyong sinapupunan ng paternity test. Ipinapakita ng ulat na ang bata sa iyong sinapupunan at ang aking asawa ay walang anumang kaugnayan sa dugo. Kaya't huwag ka nang magulo dito. Imposible yan. Ang anak sa tiyan ko ay kay Paulo Santos lang. Paulo Santos, sumama ka na sa akin. Security. Ilabas ninyo ang babaeng ito. Hindi mo ako pwedeng gawin ito. Paulo Santos, may anak mo ako sa tiyan ko. Kung ganito ang gagawin mo sa akin, pagsisisihan mo ito. Bitawan mo ako. Dahan-dahan lang kayo. Marco Reyes. Hawak kamay. Pagtanda ng magkasama. Paulo Santos. Buhay at kamatayan, paghihiwalay at pagsasama, magkasama kayo. Asawa ko, nakatayo ka buong araw. Siguro pagod ka na. Asawa ko. Halika. Hayaan mong ipahina ko ang iyong mga paa. May kaunting abala lang ngayong araw. Pasensya na kung napagdamdam mo. Hindi naman ako nasasaktan. Ang mga taong iyon ay hindi makakaapekto sa atin. Sa halip, mas pinatunayan nila sa akin na tama ang aking pinili. Asawa ko, sumusumpa ako sa'yo. Sa hinaharap, gagawin kitang pinakamapagpalang babae sa buong mundo. Ako na ang pinakamapagpalang babae. Ang hirap niyang umiyak, pero at least, nakakaiyak pa siya. Hindi tulad ko, wala nang ang karapatang umiyak. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan na lang to. Anong gagawin mo? Tapos na ang kasal. Tapos na. Sa paningin ko, ito'y simula pa lang. Si Yefeng, akin siya. Dapat akin lang siya. Lin Qinghan, maghintay ka sa akin. Ako, si Xiao Xinyu. Tiyak na kukunin ko lahat ng ito. Ibalik sa akin. Xinyu, bilisan mo, may nangyari. Xinyu, may nangyari. Huwag kang madaldal, bayaran mo na ang utang.
Huwag ka nang magsalita. Ito, Shinyu, tulungan mo ang kapatid mo. Nandito na ang bida. anong kailangan nyo? Walang kinalaman to sa akin. Siya na yun. Ginagamit ng batang to ang ID mo para humiram ng 500,000 piso sa akin na may mataas na interes. Ngayon, ang kabuuan kasama ang interes ay 1,000,000. Bayaran mo na ang utang, sweetie, sa pamilya namin. Saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Lee Jong-kun, hindi ka talaga tao. Makinig ka sa paliwanag ko. Noong una, nananalo ako. May pandaraya sa kasino nila. Huwag kang madaldal. Bayaran mo na ang utang, sweetie. Meng, paano kung pahiram ako ng pera? Kapag tapos na ang mga bagay na ito, siguradong ibabalik ko sa iyo. Shinyu, kakagaling ko lang sa labas at hindi ako nagdala ng maraming pera. Ganito na lang, pupunta muna ako para mangalap ng pera para sa iyo. Kapag nakalikom na ako ng pera, bababa ako para tulungan ka. Talagang mabuting kaibigan. Kapag may sakuna, kanya-kanyang lipad. Ngayon, sino ang magbabayad ng pera? Wala na kaming pera. Pakiusap. Hoy, ate, tumawag ka na kay Yefeng. Mayroon siyang 10 bilyon. Siguradong mababayaran niya ang perang ito. Naku, wag mo nang tawagan. Kukunin ko ang pera para sa iyo. Narito ang 500,000 piso. Ang natitira, pwede bang bigyan mo pa ako ng ilang araw? Kapag nakalikom na ako ng pera, siguradong ibabalik ko sa iyo. Dahil buntis ka. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, kung hindi mo mabayaran, kukunin ko ang kapatid mo bilang bayad. Tara na. Shinyu. Shinyu, ayos ka lang ba? Ate, anong nangyari sa'yo? Array. Dugo, Walang kinalaman to sa akin. Walang kinalaman to sa akin. Ang ganitong kahinat na ni Xiaoxinyo ay bunga lamang ng kanyang sariling gawa. Si Jimmy Yuan, lalo pat siya mismo ang naghukay ng kanyang libingan. Ang lakas ng loob na ito, maganda. Mas magiging kumpiyansa ako sa pagprotekta kay Mrs. sa hinaharap. Why, Mrs.? Asawa ko. Ang kumpanya ay maraming pinagdadaanan kamakailan. Kailangan ko ng isang tunay na cybersecurity expert para sa grupo. Bumuo ng hindi matitinag na depensa. Ang mga top security expert ay mahirap hanapin. At ang kanilang presyo ay talagang napakataas. Ang presyo ay hindi kailanman para sa Lin Group naging problema. Ang seguridad ang una. Asawa ko, mayroon ka bang kakilala? Ang koneksyon na yan, syempre mayroon ako. Pero kung matulungan kitang makahanap ng ganyang eksperto, paano mo ako gagantimpalaan? O, kung gayon, paano mo gustong gantimpalaan kita? Ano mang kaya kong gawin, Lin Chingon. Malalaman mo rin yan. Unahin ko munang ayusin ang problema sa depensa. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Ang ganitong antas ng masalimuot na sistema ng pag-atake at depensa. Sa pagkakaalam ko, sa mundo ngayon, tanging ang kinikilalang hacker god na si L lamang ang makakagawa nito. Mrs., may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, ako si Gay. Ikaw talaga si L. Sino pa ba, kundi ako? Salamat sa pagpapabango kay Xiaoxinyo dati. Binigyan niya ako ng god-level programming skills. Mukhang sulit ang lahat ng pinaghirapan ko dati. Wife, hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang tungkol sa pagtatago mo ng pagiging CA ng Lin Group. Ito, medyo komplikado ang bagay na ito. Hindi ko maipapaliwanag ng maayos sa iyo sa ngayon. Okay lang, napakapasensyoso ko. Dahan-dahan ka lang magsalita. Nakikinig ako.
Sige na nga, inaamin kong mali ako. Pero, para makabawi sa iyo. Ako naman ang manliligaw sa iyo, okay. Hanggang sa masatisfy ka. Wife, anong ibig mong sabihin? Malalaman mo mamaya sa gabi.